Isang taon din kaming nagbiyahe ng kargamento ng kababata ko. Nakaneto kami ng 1.97 milyon. Partihan na sa kita sa katapusan ng taon. Buong kumpiyansa niyang kinuha ang 1.87 milyon. At binato lang sa akin ang 100,000. Sa akin galing ang puhunan. Pagod lang naman ang ambag mo. Malaki na tong 100,000 para sa'yo. Tiningnan ko ang tumpok ng perang yun. Walang kibuko itong isinilid sa bulsa ko. Ngumiti ako at nagsabing, sige, ang masusunod. Akala niya tanto ako. Akala niya mananatili ako sa tabi niya. Bilang murang trabahador, ginamit ko ang perang yun para sa down payment. At kumuha ko ng sariling trailer truck. Pagkatapos ng bagong taon, minaneho ko ang bago kong tractor head. 7:23, pumarada ako sa tapat ng pinto nila. Nakita ko ang biglang pamumutla ng mukha niya. Ibinaba ko ang bintana ng sasakyan. Bro, mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng biyahe. Balita ko nung gabing yun. Magdamag siyang nakaupo sa loob ng truck niya. Halos madurage niya ang manibela sa galit. Nakadekwatro ang paa ni Chen Hao sa lamesa. Itinuro niya gamit ang baba niya. Ang dalawang tumpok ng pera sa mesa. Zhang Yu. Ito ang kabuuan para sa isang taon. Ang isang tumpok ay makapal. Puro pula. Nakabigkis pa ng papel galing bangko. Sa tabi nito ay may nakakalat na. Isang tumpok pa. Manipis lang. Nag-iisa at nakalapag sa kanto ng mesa. Pinagmasdan ko ang dalawang tumpok na yun. Hindi ako kumibo. Pero sa isip ko, mabilis ang kwenta ko. Isang taon. 365 araw. Nagpapalitan kami sa pagmamaneho. Halos hindi tumitigil ang truck. Ang kabuang kita ay mahigit 3 milyon. Bawas na ang crudo, toll fee, maintenance, at mga multa. Ang netong kita ay kulang na lang ng konti para maging 2 milyon. Sabi niya 1.97 milyon daw. Ang halagang to. Tugma naman. Ang makapal na tumpok sa mesa. Tansya ko ay nasa 1.9 milyon. At ang manipis sa kanto. Eksaktong 100,000 lang. Mula sa pera, inilipat ko ang tingin ko sa mukha niya. Nakasandal si Chen Hao sa boss chair niya. Relax na nagsindi ng sigarilyo. Sa akin galing ang puhunan. Buga niya ng usok. Ikaw naman. Tao lang ang ambag mo. Puro lang lakas. Itong 100,000. Kunin mo na. Hindi na yan maliit. Kahit humanap ka pa ng driver sa labas. Sa isang buwan, 10,000 na ang pinakamataas. Kailangan ko pa bayaran ang mga insurance mo. Itong 100,000. Malinis na mapupunta sa'yo. Habang nakikinig ako, ang turing ko sa kanya bilang kapatid. Unti-unting naglalaho. Dati, magkadikit ang bituka namin. Magkabata na sabay lumaki. Isang taon ang nakalipas. Nilapitan niya ako. Sabi niya binigyan siya ng tatay niya ng pera. Pambili ng tractor head. Gusto niyang isama ako sa biyahe. Sabi ko wala akong perang pangpuhunan. Sabi niya, ayos lang daw. Magaling ka sa teknikal, at tapat kang tao. Nagtitiwala ako sa iyo. Noong oras na iyon, sobrang naantig talaga ang puso ko. Kuya Chen Hao, hati tayo sa tubo. Sabi niya, huwag nating pag-usapan ng pera. Baka masira ang pagkakaibigan natin. Magkwentahan na lang tayo sa katapusan ng taon. Ngayon, katapusan na ng taon, kinalkulan na niya ang para sa akin. 1,000,000, 970,000. 100,000 lang ang nakuha ko. 1,870,000 ang kinuha niya. Ito pala ang sinasabi niyang, hindi makakasira sa pagkakaibigan. Napangiti na lang ako. Naglakad ako palapit sa mesa. Kinuha ang manipis na tumpok ng pera. Hindi ko na binilang. Agad kong ibinulsa sa loob ng jacket ko. Sige, susunod ako sa iyo. Siguro hindi inakala ni Chen Hao na papayag ako ng ganoon kabilis. Natigilan siya sandali. Nakahinto sa ere ang kamay niyang may hawak na sigarilyo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Para sa ikabubuti mo rin ito. Masyadong malalim ang kalakaran sa industriyang ito. Kapag marami kang hawak na pera, natatakot akong baka mapariwara ka. Kunin mo itong 100,000. Umuwi ka at magdiwang ng masayang bagong taon. Ipagbili mo rin ng kung ano-ano sina tito at tita. Ang tono ng pananalita niya, parang nagbibigay lang ng limos. Tumango ako. Salamat, Kuya Chen Hao. Hindi ko na siya nilinggan pa uli. Tumalikod ako at lumabas ng pinto. Ang langit sa labas ay madilim at makulimlim. Parang malapit ng umulan ng yelo. Ang malamig na hangin sa mukha ko ay parang talam ng kutsilyo. Pero ang loob ko ay mas malamig pa kaysa sa panahon. Hindi muna ako umuwi habang dala ang 100,000 piso. Natatakot akong magtanong si nanay. Tatanungin niya kung magkano ang kinita ko ngayong taon. At kung paano ang hatian namin ni Chen Hao. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Naglakad lang ako ng naglakad sa tabi ng kalsada. Ang pera sa bulsa ko ay tila napakabigat. Parang isang pirasong mainit na bakal na humahapdi sa dibdib ko. Tumunog ang cellphone ko. Si Xiao Yu, ang girlfriend ko. Zhang Yu, nandyan ka na ba? Naghihintay na sina tito at tita para kumain. Papunta na ako. Medyo paus ang boses ko. Anong nangyari? Parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Wala ito. Malakas lang ang hangin. Medyo naubo lang ako. Sige, bilisan mo na. Ipinagluto kita ng sabaw. Sige, pagkababa ng telepono, humanap ako ng isang ATM center. Ang tumpok ng perang iyon ay maayos kong inilagay sa machine para ideposito. Nagsimula nang magbilang ang makina. Tunog ng pagbibilang ng pera. Para bang pinagtatawanan ako nito. 10,000, 20,000, 30,000. Sa wakas, lumitaw sa screen ang kabuuang balanse. Tinitigin ko ang numerong iyon.
Matagal akong nakatayo doon. Ito ang halaga ng 1 taon. Nang pagpapakamatay ko sa trabaho, inilabas ko ang aking cellphone, binuksan ang browser, at nag-type ng ilang salita. GF ang J7 trailer truck, pinakabagong presyo. Lumitaw sa screen ang mga hilera ng litrato, at mga detalye. Isang bagong-bagong truck, may kantabang pintura, mukhang matikas at makapangyarihan. Isa-isa ko itong tiningnan. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Isang ideya, na parang ligaw na damo, ang hindi ko na mapigilan. Hindi ba't sabi niya kanya ang truck? Kung ganoon, bibili ako ng sarili ko. Tumawag ako agad. Sa sales number na nasa website. Halo, ito ba ang forest dealer ng mga heavy truck? Opo, sir. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Gusto ko lang itanong. Iyong GF ang J7 na 560 horsepower. Magkano ang presyo ngayon? Nagbigay siya ng halaga. Magkano ang pinakamababang down payment? May promo po kami. Pwedeng-pwede sa 10%. Mabilis akong nag-compute sa isip ko. 100,000. Eksaktong-eksakto lang. Saan ba ang shop ninyo? Pupunta na ako ngayon din. Ibinigay ng sales agent ang address. Ibinaba ko ang telepono. At pumara ng taxi. Kuya, sa Chengbei Car City tayo. Umalis ang sasakyan. Mabilis na lumalayo ang tanawin sa bintana. Pero ang isip ko ay malinaw na malinaw. Chen Hao, akala mo ba ay ganoon katanga si Zhang Yu? Akala mo ba ay mananatili akong sunod sa Nguyen sa iyo habang buhay? Maghintay ka lang. Ngayong bagong taon, magdiwang muna tayo ng maayos. Pagkatapos ng piyesta, ang utang mo sa akin, pati tubo at interes, pagsasama-samahin nating tatalusin. Napakalaki ng Chengbei Car City. Mga hilera ng bagong heavy truck, ang nakaparada sa plaza. Parang mga higanteng bakal na nakahilera. Nahanap ko ang GF ang forest dealer. Pagpasok ko sa pinto, sinalubong ako ng init ng aircon. Ang sales agent na nakausap ko sa telepono ay lumapit agad sa akin. Isang masiglang binata. Kayo po ba si Sir Zhang na tumawag kanina? Ako nga, tawagin niyo na lang po akong Manager Wang. Napakamaasikaso niya. Binigyan pa ako ng isang basong mainit na tubig. Kuya Zhang, interesado kayo sa J7, di ba? Magaling kayo pumili. Ito ang pambato naming modelo. Wala akong ganang makipagpaligoy-ligoy pa sa kanya. Ipakita mo na sa akin ang sasakyan. Dinala niya ako sa tapat ng isang bagong-bago at kulay pulang GF ang J7. Mas mataas pa sa akin ang harap ng truck. Sir Zhang, tingnan niyo ang hubog nito. At ang mga headlight na ito, napakaangas, di ba? May 560 horsepower na makina. Fast gearbox, isang golden power chain. Kahit anong kargamento, sisiw lang ang hila. Binuksan niya ang pinto ng truck. Subukan niyo pong maupo sa loob. Para maramdaman niyo, tumapak ako sa baitang at sumakay sa truck. Napakaluwag ng loob ng driver's cabin. Naka-airbag ang mga upuan. Kumpara sa 5 taong lumang truck ni Chen Hao, hamak na mas comfortable ito. Hinawakan ko ang manibela. Isang kakaibang pakiramdam ang damaloy sa akin. Parang ang truck na ito ay sadyang nakalaan para sa akin. Ano sa tingin niyo, Sir Zhang? Ito na ang kukunin ko. Bumaba ako ng truck, diretso at sigurado ang pagsasalita ko. Natigilan sandali si Manager Wang. Siguro ay hindi pa siya nakakita ng kliyenteng ganito kabilis magdesisyon. Magkano ang presyo? Tanong ko. Ang all-in na presyo nito ay nasa mahigit 500,000. Gusto niyo po ba ng cash o hulugan? Ang down payment ay 100,000. Walang problema. Agad na lumiwanag ang mukha ni Manager Wang. Inanyayahan niya ako sa loob ng opisina. Inilabas ang kontrata, at mabilis na nagpindot sa calculator. Sir Zhang, 100,000 ang down payment, 420,000 ang loan. Sa loob ng 36 na buwan, ang hulog niyo ay nasa 13,000 mahigit kada buwan. Ayos lang po ba yun sa inyo? Pwede na, sa pagbibiyahe ko, basta't may kargada lang lagi. Hindi problema ang kumita ng 30 hanggang 40,000 kada buwan. Dati, ang perang ito ay napupunta lang sa bulsa ni Chen Hao. Pero sa susunod, sa akin na ito lahat. Sige po, pakilabas na po ang inyong ID at driver's license. Para maasikaso na natin ang mga papel. Inilabas ko ang mga dokumento mula sa pataka ko. Eksaktong pipirma na sana ako. Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Chen Hao ang tumatawag. Napakunot ang noo ko, pero sinagot ko pa rin. Halo, you. Anong ginagawa mo? Nasa bahay ka na ba at nagbibilang ng pera? May halong tawa ang boses niya, na tila nagyayabang. Hindi, nagpapalipas lang ng oras sa labas. O sige na, huwag ka na gumala. Umuwi ka na ng maaga para makasama mo si Tay at Nay. Yung 100,000 binigay ko, sapat na yun para sa mga gastos mo. Siya nga pala, pagkatapos ng bagong taon, kailangang bumiyahe na tayo sa ika-6 na araw. Nakakuha ako ng malayang biyahe papuntang timog. Maganda ang kikitain natin dito. Pinapaalalahanan niya ako, na nagtatrabaho pa rin ako para sa kanya. Naintindihan ko, ibinaba ko na ang telepono. Sobrang dilim ng mukha ko, parang may nagbabadyang unos. Nagmamasid lang sa tabi si Manager Wang. Hindi siya nang ahas na magsalita. Kinuha ko ang panulat, wala nang anumang pag-aalinlangan. Sa kontrata, isinulat ko ang aking pangalan. Zhang Yu. Bawat guhit ng panulat, baon na baon sa papel. Matapos ang mga papeles, madilim na ang langit. Inihatid ako ni Manager Wang sa pintuan. Magiliw niyang kinamayan ang aking kamay. Kuya Zhang, huwag po kayong mag-alala. Mabilis lang ang approval ng loan. 3 araw lang ang pinakamatagal. 1 araw para sa PDI inspection ng sasakyan. 2 araw para sa rehistro. Pinakamabilis na ang bago magbagong taon, may lalabas nyo na ang truck.
Sige, salamat sa tulong mo. Tumango ako. Sumakay ako sa isang taxi. Ibinigay ko ang address ng bahay. Umalis na ang sasakyan. Ang mga neon lights ng lungsod ay dumadaloy sa labas ng bintana. Parang mga makukulay na ilog. Sumandal ako sa upuan. Pakiramdam ko ay naubos ang lahat ng lakas sa katawan ko. Bunga lang ng bugso ng damdamin ang pagpirma sa kontrata. Pero ngayon, nang kumalma na ako, bumuhos sa akin ang napakalaking pressure. 420,000 utang sa loan. 13,000 ang hulog buwan-buwan. Ang halagang ito ay parang isang bundok na nakadagan sa aking mga balikat. Hindi ako pwedeng mabaygo. Kailangan kong magtagumpay. Hindi lang para mabayaran ang utang, kundi para na rin sa aking dangal. Para ipakita kay Chen Hao na akong si Zhang Yu ay hindi isang tao na basta-basta lang niyang pwedeng api-apihin. Pagdating sa bahay, pagkabukas ng pinto, sinalubong ako ng bango ng pagkain. Sina Itay, Inay, at si Xiao Yu ay nakaupo sa hapagkainan. Halatang kanina pa nila ako hinihintay. Bakit ngayon ka lang? Lalamig na ang mga pagkain. Sermon sa akin ni Inay. Maraming ginagawa sa opisina dahil matatapos na ang taon. Nagkaroon pa kami ng meeting. Maghugas ka na ng kamay at kumain na. Itinuro ni Itay ang banyo. Tumayo si Xiao Yu. Kinuha niya ang hinubad kong jacket. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Bakit ang tamlay ng mukha mo? Napagod ka ba ng gusto? Wala ito. Medyo nagugutom lang ako. Ngumiti ako ng bahagya. Pumasok ako sa banyo. Naghilamos ako gamit ang malamig na tubig. Ang sarili ko sa salamin. Puno ng dugo ang mga mata dahil sa puyat. Ngunit ang tingin ko ay kakaiba ang talas. Sa hapagkainan, medyo mabigat ang atmosfera. Ipinagkiti ako ni Inay ng isang pirasong rib. AU. Magkano ang nakuha mong bonus ngayong taon? Tinanong pa rin niya. Ang tanong na iyon ay parang isang karayom na tumusok sa akin. Tumatarak iyon sa puso ko. Napahinto rin sa pagkain si Tatay at si Xiao Yu. Nakatitig sila sa akin. Ibinaba ko ang aking mangkok. Inilabas ko ang ATM card mula sa aking bulsa. Ito ang card kung saan pumapasok ang sahod ko. May ipon pa rito na mahigit 20,000. Nay, nasa card na ang lahat ng pera. 100,000. Sinadya kong magtunog kalmado lang. 100,000. Kumunat ang noo ni nanay. Bakit 100,000 lang? Hindi ba't sabi nyo ay kumita kayo ng halos 2 milyon? Ang numerong iyon ang nabanggit ko sa kanila noon. Inasahan ko na itatanong nila ito. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ngayong taon. Kahit saan, binabarat ang presyo ng kargada. Ang taas pa ng presyo ng crudo. Pagkatapos ibawas ang puhunan at iba pang gastusin. Wala talagang natira ng husto. Kailangan ding bawiin ni Chen Hao ang puhunan niya. Malaki ang perang inilabas ng tatay niya. Hindi rin biro ang interes nyon. Ang mga dahilan na matagal ko nang inihanda, ay dahan-dahan kong ipinaliwanag sa kanila. Naninigarilyo lang si tatay. Hindi siya kumikibo. Nakatitig sa akin si Xiao Yu. Parang may gusto siyang sabihin pero nagpipigil siya. Si nanay lang. Ang halatang hindi naniniwala. Imposible. Kahit paikot-ikutin ang kwenta. Hindi pwedeng ganyan lang kaliit ang napunta sa'yo. Zhang Yu. Baka naman niloloko ka lang ni Chen Hao. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kababata ko si Chen Hao. Magagawa ba niya akong disyahutin? Sa kanya ang truck. Dapat lang na sa kanya ang malaking parte ng kita. Driver lang naman ako. Malaking bagay na ang mabigyan ako ng 100,000. Habang sinasabi ko ang mga katagang ito, nagdurugo ang puso ko. Bawat salita ay tila pagtataksil sa aking sarili. At sa buong taon ng aking pagpapakapagod. Pero kailangan ko itong sabihin. Hindi nila pwedeng malaman ang katotohanan. Hindi muna sa ngayon. Ayaw ko silang mag-alala para sa akin. May sasabihin pa sana si nanay. Pero pinutol siya ni tatay. Kumain na lang tayo. Alam na ng anak natin ang ginagawa niya. Pinatay ni tatay ang upos ng sigarilyo sa ashtray. Binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. Ang hapunang ito para sa bagong taon ay naging matabang at walang lasa. Nang gabi ring iyon, niyakap ako ni Xiao Yu mula sa likuran. Zhang Yu, parang may kakaiba sa'yo ngayon. May itinatago ka ba sa akin? Sa gitna ng dilim, ang boses niya ay mahina, pero napakalinaw. Humarap ako sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala naman akong itinatago. Napagod lang talaga ako. Hinalikan ko siya sa noo. Matulog na tayo. Bukas, ibibili kita ng bagong damit para sa bagong taon. Naging tahimik ang babaeng nasa bisig ko. Dahan-dahang kumalma ang kanyang paghinga. Pero ako, hindi man lang dinalaw ng antok. Nanatili akong gising at dilat ang mga mata. Habang nakatitig sa kisame, sa isip ko, puro ang bagong-bagong GF ang J7 na iyon ang nakikita ko. Iyon ang aking pag-asa, at ang tanging paraan para makaahon ako. Sa mga susunod na araw, ito na ang pinakaabalang oras bago ang bagong taon. Ang bawat pamilya ay naghahanda na ng mga gamit para sa selebrasyon. At bumibisita sa mga kamag-anak. Nagkunwari rin akong walang nangyayari. Sinasamahan si Natay, Nay, at Xiao Yu na mamasyal at mamili. Pero sa loob ko, may isang bagay na laging bumabagabag sa akin. Iyong sasakyan na iyon. Tumawag si Manager Wang 3 araw matapos. Kung pirmahan ng kontrata.
Sir Zhang, magandang balita, na-approve na ang loan nyo. Mabilis ang proseso sa bangko. Napakaganda kasi ng credit record nyo. Sinasamahan ko noon si Xiao Yu na manood ng sine. Nang matanggap ko ang tawag, muntik na akong mapatalon sa tuwa mula sa upuan ko. Hinaan ko ang boses ko at lumabas muna ng sinehan. Ayos, napakahusay. Kumusta naman ang sasakyan? Nasa workshop na po ang sasakyan para sa PDI inspection. Sinisiguro naming mabusisi ang bawat inspection para sa inyo. Siyempre, bagong sasakyan ito, kaya kailangang maging maingat tayo. Inaasikaso ko na rin ang mga papeles para sa rehistro. Kaya lang, medyo abala sa LTO dahil magbabagong taon na. Baka kailangan nyo pang maghintay ng 2 araw. Pinakalit na ang bisperas ng bagong taon. Sinisiguro kong may uuwi nyo ang bagong sasakyan bago magbagong taon. Sige, maraming salamat sa tulong mo. Pagkababa ko ng telepono, nabawasan ng malaki ang tinik sa dibdib ko. Dahil aprobado na ang loan. Ibig sabihin ay akin na talaga. Ang sasakyang iyon, ang kulang na lang, ay usapin na lang ng oras. Sa mga panahong ito, ilang beses din akong tinawagan ni Chen Hao. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ako kung paano ko gagastusin ang 100,000. Huwag mong ubusin agad ang pera sa kung ano-ano. Ipagbili mo sina Tai at Nai ng magagandang gamit, tapos itabi mo ang matitira. Pampakasal niyo ni Xiao Yu sa hinaharap. Ang tono ng pananalita niya, parang isang nakatatandang pinapangaralan ng bata. Puno ng kayabangan na para bang may malaking utang na loob ako sa kanya. Naintindihan ko, bro. Mahinahon kong sagot. Sa pangalawang pagkakataon, isang araw bago ang bisperas. Bukas sa medianoche, isama mo sina Tito, Tita, at Xiao Yu. Dito na kayo sa bahay kumain. Sina Tai at Nai mismo ang nagsabi, malaki ang kinita natin ngayong taon. Kaya kailangang mag-celebrate ng bongga. Halos nagugunita ko na, ang hitsura ng mukha niya sa oras na iyon. Wala siyang ibang gusto kundi ang magyabang sa harap ng mga kamag-anak. Kung gaano kalaki ang kinita niya ngayong taon. At syempre, ipapakita rin niya kung gaano siya kabait at mapagbigay sa akin. Gagawin lang niya akong palamuti para lang magmukha siyang matagumpay. Huwag na lang, bro. May nakahanda na rin kaming pagkain sa bahay. Diretso ko siyang tinanggihan. Huwag naman ganyan. Masyadong formal. Sige, usapan na yan. Pumunta ka rito ng maaga bukas ng hapon para tumulong. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. At ibinaba na ang telepono. Hawak ko ang cellphone ko. At bahagyang napatawa ng mapait. Gusto mong magdrama. Sisubayan kita sa pag-arte mo. Titingnan ko lang kung ano ang magiging dulo ng palabas na ito. Kung kakayanin mo ba ang kahihinatnan. Noong bisperas ng bagong taon, pumunta pa rin ako, kasama sina Tai, Nai, at Xiao Yu. Nakatira si Chen Hao sa pinakamagarbong subdivision sa probinsya, isang malawak na unit na may 180 metro kwadrado, na napakagara at kumikinang ang loob. Pagpasok pa lang, nakita ko na agad siya at ang kanyang mga magulang, pati na rin ang ilang mga kamag-anak, na nakaupo sa sala habang naglalaro ng baraha. Nang makita kami, masayang tumayo ang nanay ni Chen Hao. Ay naku, balay. Nandito na pala kayo, tuloy, upo kayo. Tinatawag niya silang balay, pero ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na nakatingin. Sa simpleng pananamit ni tatay at nanay, lumapit si Chen Hao, at tinapak ang balikat ko. Nandyan ka na pala. Iminwestro niya ang kanyang kamay sa isang babaeng nakabihis ng napakauso, at ipinakilala sa akin. Siya ang girlfriend ko, si Lily. Pagkatapos ay lumingon siya sa babae, na nagngangalang Lily at nagsabi, siya ang sinasabi ko sa iyong kababata ko, si Zhang Yu, ang driver ko. Ang huling 3 salitang iyon, ay binigkas niya ng malakas at malinaw. Lahat ng mata ng mga tao sa sala, ay nakatuon na sa akin. May awang nakatingin, may mapanghusga, at may mga nanonood lang ng eksena. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Tai at Nai. Ang kamay ni Xiao Yu ay mahigpit na humawak sa braso ko. Nararamdaman kong nanginginig siya. Ngunit ngumiti lang ako. Umarap ako kay Lily, at inilahad ang aking kamay. Kumusta? Ako si Zhang Yu. Ang pagiging kalmado ko, ay tila ikinagulat ni Chen Hao. Ang inaasahan niyang pagkapahiya at pagkailang ko, ay hindi nangyari. Kumunat ang kanyang noo, sa hapagkainan. Lalong naging solo show niya ang lahat. Maya-maya ay sasabihin niyang maganda ang kita ngayong taon. Pagkatapos ay babanggitin kung sinong boss ang nag-imbita sa kanya na kumain sa labas. Sa huli, itinoon niya ang usapan sa akin. Itong si Yu ay masyadong mabait at tapat. Hawak niya ang kanyang baso ng alak habang nagsasalita sa mga kamag-anak sa harap ng mesa. Isang taon na rin siyang nagdadrive para sa akin, at naging matrabaho rin ito para sa kanya. Kaya nagpa siya ako, nabigyan siya ng bonus na 100,000 piso, para naman masaya ang bagong taon niya. Sabi ng lahat, bilang nakatatandang kapatid, napakagalante ko, di ba? Agad namang sumang-ayon ng isa niyang kamag-anak. Sobra ang pagkagalante mo. Tagumpay na talaga si Chen Hao ngayon. Marunong na siyang tumingin sa mga kaibigan. Tumango rin ng may kasiyahan ang tatay ni Chen Hao. Dapat lang naalagaan siya. Iyang batang si Zhang Yu, bata pa lang ay nakabuntot na kay Chen Hao. Madalas siyang bigyan ng sakit ng ulo ni Chen Hao. Nagsasabuatan sila sa pagsasalita. Ginagawa akong isang taong kailangan ng kalinga at parang isang alalay na umaasa sa limos. Ang mukha ni Tai at Nai ay namula na sa sobrang galit at namumula na rin ang mga mata ni Xiao Yu. Itinaas ko ang aking baso, at tumayo ako. Kuya Hao, tama ang sinabi mo, nitong nakaraang taon. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin.
Ang basong ito, para sa iyo, tinggala ang aking ulo, at inubos ang isang baso ng alak sa isang lagok, natigilan ng lahat, tiningnan ako ni Chen Hao. Baka sa kanyang mga mata ang pagyayabang at kasiyahan. Akala niya, tinanggap ko na ang tadhana ko. Akala niya, sumuko na ako sa kanya. Hindi niya alam, ang pagpupugay na ginawa ko, ay hindi para sa kanya, kundi para sa ating nakaraan, sa tinatawag nating pagkakaibigan, na siya mismo ang naglibing. Simula sa basong ito, tapos na ang lahat sa atin. Paglabas sa bahay ni Chen Hao, lampas 10:00 na ng gabi, may mahinang ulan sa labas. Ang malamig na hangin na may kasamang ambon, ay humahampas sa aking mukha, napakalamig hanggang buto. Madilim ang mukha ni Tai sa buong biyahe. Wala siyang sinasabi kahit isang salita, panay naman ang buntong hininga ni Nai. Tahimik na naglalakad sa tabi ko si Xiaoyu, mahigpit na nakakapit sa aking braso. Alam ko, puno ng sama ng loob ang kanilang mga puso. Tai, Nai. Patawad po, pagdating sa baba ng gusali, nagsalita na ako. Ngayong araw, hinayaan ko kayong mapahiya. Tiningnan ako ni Tai, at malalim na bumantong hininga. Zhang Yu, ang trabahong iyon, huwag na nating ituloy. Nilalay na tayo ng ibang tao ng harap-harapan. Ano pang saysay ng malaking kita kung ganoon? Tama, hindi na rin nakatiis si Nai. Anong klaseng ugali yun? Dahil lang ba may kaunti siyang pera? Akala mo naman kung sino siyang magaling. Ang pagkain sa bahay nila, halos isuka ko na sa sobrang dumi ng ugali nila. Sabi rin ni Xiaoyu, Zhang Yu. Humanap tayo ng ibang paraan. Handa kong ibigay ang pera para sa kasal ko. Ilabas natin iyon. Magsimula tayo ng maliit na negosyo. Hindi ako magpapapi ng ganito. Habang nakikita ko silang nagagalit para sa akin. Gama ng loob ko. Ngunit kasabay nito, lalong tumibay ang aking determinasyon. Tai, Nai, Xiaoyu. Huwag kayong mag-alala. Ang pambabastos na ito, hindi natin hahayaang manatili lang sa atin. Bigyan niyo lang ako ng kaunting oras. Lahat ng dangal na nawala sa atin ngayon, mababawi ko rin. Mahinahon ang boses ko, ngunit bawat salita ay may dalang. Lakas na hindi mapagdududahan. Tumingin sila sa akin. Tila natigilan sila sa tindi ng tingin ko. May sasabihin pa sana si tatay. Magtiwala kayo sa akin. Pinutol ko ang sasabihin niya. Matapos silang ihatid sa itaas, mag-isa akong tumayo sa may niebe. Sa ibaba ng gusali ng matagal, nag-vibrate ang cellphone ko. May mensahe mula kay Manager Wang. Isang litrato, at isang pangungusap. Sa litrato, handa na ang iyong bagong sasakyan. Lutang na lutang ang kulay nito sa dilim ng gabi. Ang sabi sa mensahe, Sir Zhang, manigong bagong taon, ang inyong warhorse, handa na po para sa inyo. Habang tinitingnan ko ang litratong iyon, ang dugo sa dibdib ko, muling nag-alab. Ito ang alas ko. Chen Hao, maghintay ka lang. Ang magandang laban, nagsisimula pa lamang. Unang araw ng bagong taon, gaya ng nakasanayan. Ito ang oras para mamasko sa mga kamag-anak. Minamaneho ko ang lumang jete ni tatay, na halos 10 taon na ang tanda. Karga ang buong pamilya. Habang nasa daan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Chen Hao. Yu, gising ka na ba? Sa ika-6 na araw, may biyahe tayo patimog. Huwag mong kakalimutan. May dagdag pa siyang hirit sa dulo. Magpahinga kang mabuti sa mga araw na ito. Dahil pagkatapos ng piyesta, bubugbugin kita sa trabaho. Sa bawat salitang binitawan niya, puro pag-uutos ang tono. Tila ba ang buhay ko ay siya dapat ang nagdidikta. 2 salita lang ang isinagot ko. Copy po. Saka ko pinatay ang cellphone ko. Sa mga sumunod na araw, kumilos ako gaya ng dati. Walang ipinagbago. Bumisita sa mga kamag-anak. Ngumingiti lang kahit pilit. Namimigay ng angpaw. Kapag tinatanong ako ng iba tungkol sa kita ko ngayong taon, ginagamit ko ang dati ko ng mga palusot para lang makaiwas. Maraming tao ang tumitingin sa akin. Nang may halong awa, Yu, galingan mo sa pagtatrabaho kay Chen Hao. Darating ang araw na kapag siksikan sa kanya, magkakapiraso ka rin naman. Oo nga, sa panahon ngayon, hindi madaling mamasukan lang sa iba. Mas mabuting may amo kang kilalang kilala mo na gumagabay sa iyo, kaysa sumabak ka ng mag-isa ng walang direksyon. Ang mga salitang iyon, pumapasok sa kaliwa kong tainga, at lumalabas sa kanan. Alam ko, na wala naman silang masamang intensyon. Nakikita lang nila ang panlabas na anyo. Nakikita nila ang rangya ng pamilya ni Chen Hao, at ang paghihikahos ng pamilya ko. Walang nakakaalam, nasa ilalim ng kalmadong anyo, ay may nagngangalit ng agos, at wala ring nakakaalam, na naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Pagkakataong sapat na para baligtarin ang lahat. Ika-5 araw ng bagong taon, tumawag na si Manager Wang. Sir Zhang, ayos na po ang temporary plate. Bukas ng umaga, maaari niyo na pong kunin ang truck kahit anong oras. Sige, habang hawak ko ang telepono, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang sandaling ito, sa wakas ay dumating na rin. Ibinaba ko ang telepono, at sinabi sa aking mga magulang, Tay, Nay, bukas ay may pupuntahan lang ako para asikasuhin ng ilang bagay. Baka gabihin na po ako ng uwi. Ano bang gagawin mo? Parang masyado kang misteryoso. Tanong ni Nay. Magandang balita po ito. Ngumiti ako ng bahagya. Pinanatili ko muna itong sorpresa. Nang gabing iyon, hindi na naman ako nakatulog. Sa loob ng isip ko, ang lahat ng mangyayari sa susunod, ay paulit-ulit kong binuo ng walang katapusan. Bawat detalye, bawat salita, maging ang bawat emosyon sa mukha. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, ay bumangon na ako. Hindi ako nambulabog ng kahit sino.
Tahimik akong nagbihis. Bago lumabas ng pinto, pumasok muna ako sa silid ni Tay at Nay. Tiningnan ko ang kanilang mga mukha habang mahimbing na natutulog. At tahimik kong sinabi sa aking loob, Tay, Nay, magtiwala po kayong muli sa inyong anak. Hindi ko na po kayo bibiguin. Lumabas ako ng bahay, pumara ng taxi, at dumiretso sa Chengbei Car City. Nagliliwayway na ang umaga, isang bagong araw. Ang nagsimula na, ang aking bagong buhay, ay magsisimula na rin. Ang langit ay kulay abo at paputi na, habang ang buong lungsod ay mahimbing pa ring natutulog. Huminto ang taxi sa tapat ng Chengbei Car City. Nagbayad ako, at bumaba ng sasakyan. Ang hangin ng madaling araw ay malamig at sariwa. Nang langhapin ko ito sa aking mga baga, ay naramdaman kong nabuhayan ang aking diwa. Sa plaza ng Forest Dealer, nakapila ang mga heavy truck na nakatayo ng tahimik, parang mga higanteng bakal na natutulog. Ang aking paningin ay agad na natuon sa pulang GF ang J7 na iyon. Iyong pulang GF ang J7 na iyon. Nakaparada ito sa pinakamagandang pwesto. May nakataling malaking pulang bulaklak sa harap nito, na parang nagbabagang apoy. Sa tabi nito, nagmumulang kupas ang lahat ng ibang sasakyan. Naghihintay na si Manager Wang sa may pintuan. Nakasuot siya ng makapal na down jacket, at nang makita ako, kaagad siyang lumapit habang kinukuskos ang kanyang mga kamay. Sir Zhang, manigong bagong taon po. Napakapuntuan niyo po talaga. Tumango ako sa kanya. Manigong bagong taon din. Tara, inspeksyonin na natin ang truck. Nakangiti niyang sinabi, habang inilalabas ang isang kumpol ng mga susi mula sa kanyang bulsa. Naglakad kami palapit sa J7 na iyon. Habang papalapit, lalong nararamdaman ang bagsik at gilas nito. Ang pintura ng sasakyan sa ilalim ng sinag ng umaga ay kumikinang na parang metal. Walang kahit anong bahid ng dumi o gasgas. Bagong-bago ang mga gulong. Sa itim na gilid ng mga ito, ay makikita pa ang mga pinong linya ng disenyo. Binuksan ni Manager Wang ang pinto ng truck. Sir Zhang, sige po, pumanhik kayo at tingnan nyo. Ay check nyo po ng maigi ang loob at labas. Tumapak ako sa baitang, at muling umupo sa loob ng driver's cabin. Ang pakiramdam sa pagkakataong ito, ay laking iba kaysa noong huli akong tumingin ng sasakyan. Dati ay parang tumitingin lang, at puno ng pangarap. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang may-ari. Akin na ito. Hinaplos ko ang manibela. Dinadama ang pino at magandang tekstura ng balat nito. Hindi pa tinatanggal ang plastik na takip ng mga upuan, na naglalabas ng amoy na para lang sa bagong sasakyan. Napakalinis ng dashboard, at sa odometer ay makikita ang isang napakaliit na numero, 5 kilometro. Ito ang distansya mula nang lumabas ito sa production line, hanggang sa mailipat dito. Sinuri ko ang mga ilaw, ang mga wiper, at ang busina. Pinindot ko ang bawat button ng isa-isa. Lahat ng mga function ay nasa maayos na kondisyon. Sir Zhang, ayos lang po ba ang lahat? Tanong ni Manager Wang mula sa ibaba. Walang problema. Bumaba ako ng sasakyan. Sinamahan ako ni Manager Wang pabalik sa opisina, at naglabas ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Sir Zhang, ito po ang sales contract, ang insurance policy, ang certificate of conformity, at ang certificate of consistency. Itago niyo po itong lahat ng maigi. Inayos niya ang bawat dokumento, at maingat na inilagay ayon sa kategorya, sa loob ng isang envelope. Saka iniabot sa akin. Tinanggap ko ito, at ramdam ang bigat nito. Hindi lang ito basta mga papel. Ito ang pag-asa para sa kinabukasan ko. Ito naman po ang mga susi, 2 piraso. Hawakan niyo po ito. Inilapag niya ang 2 susi na may logo ng Jiafang. Sa ibabaw ng lamesa, inabot ko ang aking kamay. Hinawakan ko sa aking palad ang malamig na metal. Hinawakan ko ito ng napakahigpit. Nakahinga ng maluwag si Manager Wang. Baka sa mukha niya ang malawak na ngiti. Tapos na ang lahat ng papeles. Sir Zhang, congratulations po sa inyo. Maligayang pagkuha ng bago ninyong sasakyan. Salamat. Tumayo ako. Nakipagkamay ako sa kanya. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa sa usapan. Kinuha ko ang envelope ng mga dokumento at ang susi. Tumalikod ako at lumabas ng opisina. Ang aking kabayong pandigma, naghihintay sa akin. Naglakad ako papunta sa harap ng truck. Pinindot ko ang unlock. Commandant ang mga ilaw ng 2 beses. Nagbigay ng malinaw na tugon. Binuksan ko ang pinto, at umupo sa driver's seat. Isinalpak ko ang susi sa ignition. Dahan-dahan itong pinahit. Agad na umilo ang dashboard. Sunod-sunod na kumislap ang mga indicator light. Tinapakan ko ang clutch, at itinuloy ang pagpihit ng susi. Vroom. Nagpakawala ng malalim na dagandong ang makina. Pagkatapos ay mabilis na kumalma, at tumakbo ng swabe pero makapangyarihan. Ang buong katawan ng truck ay bahagyang yumayanig. Ramdam na ramdam ko ang isang malakas na enerhiya na dumadaloy sa loob ng bakal na katawang ito. Inilipat ko sa primera, ibinuwit ang handbrake, dahan-dahang binitawan ng clutch, at inapakan ng silinyador. Maayos na umusad ang truck pasulong. Minamaneho ko na ito, marahang lumalabas sa gate ng Forest Showroom. Tumagos ang liwanag ng umaga sa windshield, at tumama sa aking mukha. Napakainit sa pakiramdam. Binaba ko ang bintana ng sasakyan. Hinayaang pumasok ang malamig na hangin ng madaling araw. Hamihip ang hangin sa aking mga tainga. Tinatangay ang lahat ng bigat at pambabastos na naranasan ko. Isang pakiramdam na lang ang natitira. Kalayaan. Simula sa sandaling ito, akong si Zhang Yu. Hindi na mamasida para sa kahit kanino. Para na lang ito sa sarili ko. Para sa sarili kong dangal. 我自己的钱自己赚，我自己的尊严 Na ako mismo ang babawi. Shen Hao, ang mga atraso natin, dapat na nating simulan ngayong araw. Na pag-usapan at tapusin ng maayos.
Hindi ko muna idiniretso ang truck sa kabayanan. Alam ko na ang ganito kalaking sasakyan, kapag idinaan ko sa lumang subdivision namin, hindi aabot ng kalahating oras. Kakalat na ang balita sa lahat, kasama na si Chen Hao. Kailangan ko ng isang lugar, isang ligtas na mapagtataguan, para sa aking kabayong pandigma, bago ako kumilos. Kailangang sigurado akong walang magiging aberya. Nagmaneho ako, paakyat sa highway paikot ng lungsod. Bago pa ang truck kaya kailangang dahan-dahan muna. Hindi ako nagpatakbo ng mabilis. Pinanatili ko lang sa 80 kilometro kada oras. Pero ang lakas ng J7. Binibigyan ako ng buong kumpiyansa. Kunting tapak lang sa silinyador. Mararamdaman agad ang matinding hatak nito. Hamak na mas maganda ito kaysa sa bulok na sasakyan ni Chen Hao. Hindi ko mabilang kung gaano ito kahusay. Ang sasakyang iyon, laging sinasabi ni Chen Hao na sinuswerte ako, na nakakapagmaneho ako ng ganoon kagandang truck, pero hindi niya sinasabi sa iba, na ang truck na iyon ay galing sa isang bumagsak na kumpanya ng logistics. Binili niya sa presyong junk shop, isang segunda manong truck na galing sa aksidente, na naituwid lang ang baluktot na chassis. Kapag tumatakbo sa kalsada, at may madaan ng kahit konting lubak, buong cabin ay lumalagitik na sa ingay. Parang anumang oras ay kakalas at magkakalas-kales. May tagas ang makina, at kapag nag-shift mula segunda patungong tersera, laging sumasabit ang kambiyo, para lang mapanatiling umaandar ang bulok na iyon. Natuto ako ng simpleng pagmemekaniko, at natutong kumilala ng sira sa pakinig pa lang. Sa loob ng isang taon, ang perang natipid ko para sa kanya sa pagpapaayos, ay lampas pa sa 100,000 yuan. Pero siya, binaliwala lang ang lahat at inakalang obligasyon ko iyon. Iniisip niya, na trabahador lang ako na tagakayod para sa kanya, at ang pag-aayos ng truck ay bahagi lang ng trabaho ko. Ang mga kaisipang ito ay mabilis na dumaan sa isip ko, pero agad ko ring isinantabi. Ang isipin pa ang mga iyon ngayon, ay wala nang saysay. Kailangan kong tumingin sa hinaharap, sa expressway. Unti-unti nang damadami ang mga sasakyan. Maingat at bihasa kong minamaniobra ang manibela. Nag-overtake, lumilipat ng lane. Sa bawat galaw ko, itong bagong-bagong GF ang J7 ay nagbibigay sa akin ng eksaktong tugon. Iisa ang truck at ang driver. Ito ang tunay na tsuper na may kalidad, na may kapares na mahusay na sasakyan. Nagmaneho ako, umikot sa buong lungsod ng isang beses, para makabisado ang kondisyon ng truck, at para na rin malasap ang pakiramdam, ng kontrol na matagal ko nang hinahangad. Magtatanghali na, lumabas na ako ng expressway, gamit ang nabigasyon sa cellphone. Piniho ko ang truck papunta sa silangan, sa isang malaking logistics park sa silangan. Ito ang pinakamalaking bagsakan ng mga kargamento sa buong probinsya. Ang mga truck mula timog hanggang hilaga, ay dito lahat humihinto, para kumuha ng karga, o para magpahinga. Nakapag-reserve na ako ng mapaparadahan. 1,000 yuan ang upa sa isang buwan. May CCTV, at may nakabantay na gwardya. Dahan-dahan kong ipinasok ang truck sa paradahan. Sa gabay ng taga-park, ipinwesto ko ito sa isang slot sa sulok. Medyo tago ang pwestong ito. Hindi agad mapapansin ng mga tao. Pinatay ko ang makina, binunot ang susi, at tumalon pababa ng truck. Inikutan ko ang aking truck, pabalik-balik sa paglalakad sa paligid nito. Hindi talaga ako mapagod kakatitig sa kanya. Ang swabe ng mga linya, ang astig ng harap ng truck, lahat ng bago rito, ay pag-aari ko. Ako si Zhang Yu. Inilabas ko ang aking cellphone. Gusto kong kumuha ng litrato. Pero pagkataas ng kamay ko, ibinaba ko ulit. Hindi pa ito ang tamang oras. Gusto kong maghintay hanggang sa mailabas ko na ang truck. Sa mismong harap ni Chen Hao. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano mamumutla ang mukha niya, na parang kinuha lahat ng dugo niya sa isang iglap. Ang litratong iyon, ang magiging pinakamahalaga sa lahat. Matagal akong tumayo sa tabi ng truck, hanggang sa lumapit ang tagapamahala para paalalahanan ako. Hindi pwedeng magtagal ng sobra sa parking lot, kaya mabigat man ang loob ko ay umalis na ako. Bago tuluyang lumayo, lumingon muli ako ng huling beses. Ang aking pulang GF ang J7. Tahimik na nakaparada doon, parang isang mabangis na hayop na nag-aabang, naghihintay. Sa sandaling gugulantang sa lahat, sumakay ako ng bus pauwi sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, nagluluto si nanay sa kusina. Saan ka ba nanggaling? Ang aga-aga mong nawala. Lumabas lang po ako para makipagkita sa ilang kaibigan. May pinag-usapan lang kaming importante. Casual kong sagot sa kanya. Anong klaseng bagay ba yan? Tungkol po sa magiging trabaho ko sa hinaharap. Huminto si nanay sa paghihiwa ng gulay. Humarap siya at tiningnan ako. Talaga bang hindi ka na magtatrabaho kay Chen Hao? Nay, lumapit ako sa tabi niya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Nananampalataya po ba kayo sa akin? Natigilan si nanay. Sa tingin ng aking mga mata, nakakita siya ng isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita sa akin. Katatagan, kahinahunan, at isang uri ng talas na hindi akma. Sa edad kong ito, nanahimik siya ng sandali, saka tumango. Naniniwala ako sa iyo. Sapat na po iyon. Ngumiti ako ng bahagya. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon. Hindi ko po kayo bibigwin ni tatay. Nang hapon na iyon, tumunog ang cellphone ko. Si Chen Hao iyon.
Halo, AU. Parang antok na antok ang boses niya. Natila kagigising lang. Kuya How, anong ginagawa mo sa bahay? Bakit hindi ka lumabas at bumiyahe? Sinasamahan ko lang po ang mga magulang ko. Dapat lang. Bukas ng alas 8 ng umaga. Dapat nandito ka na sa tapat ng bahay ko. Linisin mo ng maigi ang truck. Punuin mo ang gasolina. May biyahe tayo patimog. Nagmamadali na ang may-ari ng kargamento. Maaga tayong aalis. Ang tono ng pananalita niya. Wala pa rin pinagbago. Sobrang kumpiyansa. Natila naguutos lang sa isang utusan. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Namumuti na ang aking mga buko sa kamay. Pero sa aking bibig, kalmado pa rin akong sumagot. Sige po, Kuya How. Naintindihan ko na. Bukas ng alas 8 ng umaga. Magkikita tayo. Ibinaba ko na ang tawag ni Chen How. Huminga ako ng malalim. Hinahanap ko yung gamit ko na. 1 taon ko nang ginagamit na Lona bag. Inilabas ko ang mga gamit sa loob. Isa-isa ko silang kinuha. Mga pamalit na damit, mga gamit sa banyo, at isang lumang mapa ng kalsada na. Puro tupi na ang mga kanto. Ang mga gamit na ito, ang naging kasama ko, sa bulok na truck ni Chen How, sa loob ng mahigit 300 araw at gabi. Maayos ko silang itinupi ng salansan, at inilagay sa pinakailalim ng aparador. Pagkatapos, naglabas ako ng isang bagong malita. Ito yung regalo ko kay Xiaoyu. Noong birthday niya nakaraang taon, hindi niya magamit-gamit dahil nanghihinayang siya. Binuksan ko ang malita, at nagsimulang maglagay ng mga bagong gamit. 新的牙刷， Mga bagong pamalit na damit. Pumunta rin ako sa supermarket sa baba para bumili ng pinakamalaking thermos, isang pares ng bagong guwantes na pangtrabaho, at ilang malalambot na tuyong tuwalya na gagamitin kong pampiunas ng truck. Lahat ay bago na. Palong sa luma, maligayang pagdating sa bago. Ako pa rin ang dating Zhang Yu, pero ang buhay ko, dapat nang buksan ang bagong kabanata. Umuwi na si Xiaoyu galing sa trabaho. Nagulat siya nang makita niya na nag-eempake ako ng gamit. Aalis ka na ba agad bukas? Tumango lang ako. Oo, lumapit siya sa akin. Niyakap ako mula sa likuran. At isinandal ang mukha niya sa likod ko. Gaano ka katagal mawawala sa biyaheng ito? Hindi sigurado ang sagot ko. Hindi ko pa alam. Depende sa magiging daloy ng trabaho. Mag-iingat ka palagi. Medyo malungkot ang boses niya. Kapag nandoon ka na sa labas, kumain ka ng maayos. Huwag kang masyadong magtipid sa sarili mo. Huwag kang magmamaneho sa gabi. Pag pagod ka na, humanap ka ng stopover at matulog muna. Huwag kang makikipag-away kahit kanino. Kapag may problema, tawagan mo agad si Chen How. Marami siyang kakilala sa daan. Patuloy siyang nagbibili ng walang tigil. Humarap ako sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ng kanyang buhok. Huwag kang mag-alala. Sa pag-alis ko na ito, pagbalik ko rito, magiging iba na ang lahat. Tumingala sa akin si Xiaoyu. Tinitigan ako sa mga mata. Zhang Yu, may itinatago ka ba sa akin? Napakalinaw ng mga mata niya. Parang mga bituin sa langit. Natila ba nababasa niya ang lahat ng sikreto sa puso ko? Napangiti na lang ako. Sabay kurot ng bahagya sa ilong niya. Sira. Ano namang itatago ko sa iyo? Pagbalik ko, may dala akong pasalubong para sa iyo. Hindi ko sinabi sa kanya ang plano ko. Hindi sa wala akong tiwala sa kanya, kundi dahil ang bagay na ito ay masyadong delikado. Ayaw ko siyang madamay pa rito. Ang lahat ng bigat at bunga ng mga mangyayari. Ako lang mag-isa ang papasan nito. Nang gabing iyon, tinawag ako ni tatay sa loob ng opisina niya. Inabutan niya ako ng isang sigarilyo. Kaming mag-ama ay nanahimik lang habang naninigarilyo. Nang malapit nang maubos ang sigarilyo, saka lang siya nagsalita. AU. Malaki ka na, anak. Medyo paus ang boses niya. Tay, patawad po. Ang sabi ko, sa taong ito, pinag-alala ko po kayo ni nanay ng gusto. Hindi kami nag-aalala. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Ang sa amin lang, nag-aalala kami para sa iyo. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan ka ni tatay. Mula sa loob ng drawer, naglabas siya ng isang bank card. May lamang 50,000 ito rito. Ito ang ipon naming mag-asawa para sa aming pagtanda. Kunin mo na ito. Kapag nasa malayo ka na, mainam na may hawak kang pera para sa anumang mangyari. Walang masama kung laging handa. Tiningnan ko ang card sa aking kamay. Biglang namula ang mga mata ko sa pagpipigil ng luha. Tay, hindi ko po ito matatanggap. Kunin mo na. Kaya pa naman naming magtrabaho. Hindi naman kami magugutom. Ikaw na mag-isang sumasabak sa labas. Mas mahirap ang kalagayan mo kaysa sa amin. Mahigpit kong hinawakan ang card na iyon. Baon na halos ang mga kuko ko sa aking palad. Hindi na ako tumanggi, dahil alam ko, ito ang tanging paraan ng aking mga magulang, para maibigay sa akin, ang pinakamabigat nilang suporta. Tahimik akong nangako sa aking sarili. Ang perang ito, kahit isang kasing, hindi ko gagastusin. Kapag nakapag-ipon na ako, ibababalik ko ito ng 10 beses, o 100 beses pa sa kanila. Gusto kong maranasan nila, ang pinakamagandang buhay sa mundo. Nang gabing iyon, nakahiga lang ako sa kama, walang tulog sa buong magdamag. Sa loob ng isip ko, paulit-ulit kong binabalangkas ang plano para bukas. Anong oras gigising? Paano pupunta sa logistics park? Paano ay dedeyes ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Chen How? Pagkarating ko sa tapat ng bahay niya, ang unang sasabihin ko, ano kaya dapat ang sabihin ko? Bawat detalye
ay mabusisi kong pinag-isipan. Hanggang sa ang langit sa labas ng bintana, ay muling nagliwanag sa pagbubukang liwayway. Mabilis akong bumangon mula sa kama, naghilamos, at nagpalit ng damit. Hindi ko isinuot ang lumang uniforme, na punong-puno ng mantsa ng langis. Sa halip, nagsuot ako ng malinis na jacket, at isang maong na pantalon. Ang buong pagkatao ko, ay mukhang mas masigla at may determinasyon. Bago lumabas ng pinto, nagpadala ako ng mensahe kay Xiaoyu sa WeChat. Hintayin mo ang pagbabalik ko. At pagkatapos, pinatay ko ang cellphone ko, binuksan ang pinto, at lumabas. Sa pasilyo ng gusali ngayong madaling araw, walang katao-tao. Ang tunog ng aking mga hakbang, sa gitna ng katahimikan, ay dumarating ng napakalinaw. Bawat hakbang, ay matatag at puno ng puwersa. Alam ko, na ang daang tinatahak ko, ay patungo sa isang bagong kinabukasan. Para sa akin, kay Zhang Yu, isang tatak bagong bukas. Pumara ako ng taxi, diretso sa logistics park sa Silangan. Ang langit sa labas ng bintana, ay unti-unting nagliliwanag. Ang araw mula sa guhit ng abot tanaw, ay pilit na sumisilip. Ang gintong liwanag, ay nagbibigay sa lungsod, ng bahagyang init. Ngunit ang puso ko, ay parang yelo. Hindi, mas malamig pa sa yelo. Madaldal ang driver ng taxi. Kuya, ang aga nating bumiyahe ah. Oo, anong ruta ang takbo natin? Hindi pa sigurado, mga maliliit na kalsada lang. Sariling amo ka na pala, galing mo ah. Hindi na ako kumibo. Nakaramdam naman ang driver kaya nanahimik na lang. Binuksan niya ang radyo. Sa istasyon, may tumutugtog na lumang kanta. Patawarin ang aking pagiging mapusok sa buhay. Kalayaan. Napaka-ailap na salita. Nitong nakaraang taon, nabuhay ako na parang aso. Si Chen Hao ang among may hawak ng tali. Kapag sinabi niyang pakanan, hindi ako pwedeng pakaliwa. Kapag pinapakain niya ako ng dumi, wala akong karapatang magreklamo. Akala ko, ito ang tunay na magkapatid. Akala ko, ito ang pinagsamahan. Ngayon ko lang naintindihan. Nasa paningin niya, isa lang akong masunurin, madaling gamitin, at murang kagamitan. Kapag nasira, hindi niya aayusin. Itatapon lang niya, at papalitan ng bago. Sayang lang, hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataong iyon. Tumango siya sa akin. Boss Zhang, kukunin na ang sasakyan. Oo, nilampasan ko ang mga nakaparadang truck. Naglakad patungo sa pinakasulok. Ang GF ang J7 ko. Tahimik na naghihintay doon. Ang pulang katawan nito, sa ilalim ng liwanag ng umaga, ay parang nagbabagang apoy. Nilapitan ko ito, dahan-daang hinaplos ng aking kamay, ang malamig na pintura ng harap ng truck, kasama, oras na para tayo naman ang bumida. Binuksan ko ang pinto ng truck, at sumakay na ako, isinaksak ang susi, tumunog ang makina. Isang dagandong na parang gising na leon. Hawak ko ang manibela, nararamdaman ang mula sa katawan ng sasakyan. Malakas na panginginig, kumambyo ako, binitawan ng handbrake, dahan-daang umabante palabas. Paglabas ng logistics park, hindi ako nag-atubili kahit sandali, diretsong minaneho ang truck sa main road. Ang direksyon, sa mayayamang subdivision sa kanluran ng lungsod, sa direksyon ng bahay ni Chen Hao, sa daan. Paunti-unting dumarami ang mga tao, maraming nakatingin dito sa akin. Bagong-bagong heavy truck, mga tingin puno ng pagkamangha at kuryosidad. Ang truck na ito, masyadong bago. Para itong isang dayuhan na hindi dapat, naririto sa lugar na ito. Diretso lang ang tingin ko. Kalmadong nagmamaneho. Sa loob ko, mayroong countdown. 9, 8, Chen Hao, ang maliligayang araw mo. Tapos na. Alam ko, simula sa araw na ito, sa pagitan nating dalawa, wala nang magkapatid. Magkaribal na lang. At saka, ako ang magiging karibal mo, na habang buhay mong hindi mahahabol. Lumampas ang truck sa huling kanto. Ang high-end subdivision ni na Chen Hao, ang gintong gate, lumitaw sa harap ko. Tinapakan ko ang salinyador. Umungol ng malakas ang makina. Parang isang mabangis na hayop na susugod na. Magandang palabas ito. Magsisimula na. Nang makita ko ng guard ng subdivision, itong dambuhalang heavy truck, tulala agad siya. Kumari pa siya palabas ng guardhouse. Todo kaway sa akin at sumisigaw. Bawal pumasok ang truck. Hindi mo ba nakikita ang karatula? Hindi ko man lang siya pinansin. Binagalan ko ang takbo. Kalmadong dumaan sa harap niya. Nakatunganga lang siya doon. Nakanganga at hindi agad nakakibo. Malapad ang kalsada sa subdivision. Maayos din ang mga halaman. Pero walang kalsadang ginawa para sa akin. Para sa ganito kalaking dambuhala, napakamabagal ng takbo ko. Maingat na iniiwasan ang mga nasa tabi, mga garden at mga nakaparadang kotse. Ang mga kotseng yun sa harap ng J7 ko. Mukha lang silang mga laruan. Naiisip ko na kung gaano karaming mata sa sandaling ito. Ang nasa likod ng mga bintana ng bawat gusali. Nagulat na nakatingin sa akin. Nakatitig sa hindi inaasahang bisitang ito. Eksaktong-eksakto kong ipinarada ang trap sa tapat mismo ng gusali ni na Chen Hao. Katapat ng balcony ng bahay nila. Pinatay ko ang makina, pero hindi ako bumaba. Tiningnan ko ang relo ko. Alas 7:55. May 5 pang minuto. Nagsindi ako ng sigarilyo. Ibinaba ang bintana ng sasakyan. Tahimik na naghihintay, dahil alam ko, nasa bahay siguradong si Chen Hao sa oras na ito. Malamang kakagising lang niya. Kumakain ng almusal na inihanda ng nanay niya. Malamang nagpaplano pa rin siya, para sa biyaheng ito patungong timog. Kung magkano na naman ang kikitain niya.
Hinding-hindi niya maiisip na ang driver niya ay nakapagpalit na ng sasakyang pinapangarap lang niyang magkaroon. Nakatigil lang sa tapat ng bahay niya para tapusin na ang lahat sa kanya. Gaya ng inaasahan, wala pang 2 minuto. Tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Chen Hao. Pinindot ko ang answer key at naka-loudspeaker. Hello, Zhang Yu. Ang boses niya ay bakas paang antok at pagkayamot mula sa pagkagising. Nasa baba ako. Ang sagot ko ay maikli lang. Natahimik ang kabilang linya. Naririnig ko ang tunog ng paghila ng kurtina. Pagkatapos ay isang pigil na. Tunog ng malalim na paghinga sa gulat. Pagkalipas ng ilang segundo, muling narinig ang boses ni Chen Hao. Sa pagkakataong ito, puno na ng gulat at hindi makapaniwala. Zhang Yu. Iyo ba ang pulang J7 na yan sa baba? Bakit? May problema ba? Saan? Saan ka kumuha ng pera? Nanginginig na ang boses niya. Galing sa iyo, di ba? Eksaktong pang down payment ang 100,000. Biglang nawala ng tunog sa kabilang linya. Naiisip ko pa nga, ang itsura niya ngayon. Ang mukha niyang dati ay laging puno ng kayabangan at pagmamalaki. Ngayon ay siguradong mapatla pa sa papel. Halos isiga na niya ang, maghintay ka dyan. At naputol na ang tawag. Ipinitik ko ang upos ng sigarilyo sa labas. Alam kong bababa na siya. Agad kong nakita ang isang anino na. Patakbong lumabas ng pinto, si Chen Hao nga. Hindi man lang siya nakapag-jacket, nakapantulog lang siya. At tsinelas pa ang suot sa paa. Nanginginig siya sa ginaw ng hangin sa madaling araw. Pero tila hindi niya nararamdaman ang lamig. Nakatitig siya ng maigi sa truck ko. Habang dahan-daang lumalapit, ang mga mata niya ay puno ng galit, inggit, at lito. At pati na rin takot, lumapit siya sa bintana ng sasakyan ko. Tumingala siya para tingnan ako, na nakaupo ng mataas sa loob ng cabin. Ang aming katayuan ay tila, ganap ng nagkabaligtad sa sandaling ito. Zhang Yu, anong ibig sabihin nito? Habang tinitingnan ng mukha niyang nangiwi, dahil sa galit at sa lamig. Kalmado lang ako, at dahan-daang nagsalita. Wala lang itong ibig sabihin. Pinaandar ko na ang makina. Ang ugong ng makina, ay parang gumugulong na kulog. Ibinaba ko ang bintana, at tinignan siya sa huling pagkakataon. Kaibigan. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng landas. Pagkasabi nun, kumambyo na ako at binitiwan ang handbrake. Ang dambuhalang sasakyan ay dahan-daang yumandar. Mula sa side mirror, nakita ko si Chen Hao. Nakatayo lang siya doon na parang tanga. Para siyang estatwa na nawalan ng kaluluwa. Biglang namutla ang mukha niya. Wala nang bakas ng dugo. Pinaandar ko na ang sasakyan palayo sa subdivision. Hindi ako huminto kahit saglit. Mabilis at diretso. Para bang gumamit ako ng pinakamatulis na kutsilyo. Para putulin ang isang relasyong matagal nang nabubulok. Mula sa rearview mirror. Lalong lumiliit ang anino ni Chen Hao. Palabo ng palabo. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa kanto. Walang saya ng paghihiganti sa puso ko. Ang tanging nararamdaman ko ay isang kapayapaan at kagaanan na hindi ko pa naranasan kailanman. Para akong nagbaba ng isang pasanin. Isang napakabigat na bagahe na matagal ko nang daladala. Simula sa araw na ito, ako, si Zhang Yu, ay mabubuhay na para sa sarili ko. Pumasok na ang sasakyan sa malaking kalsada. Sumabay sa agos ng trapiko. Binuksan ko ang radyo ng sasakyan. Nagpatugtog ako ng isang masiglang marcha. Ang malakas na musika ay kumalat. Uwalingaw-ngaw ito sa loob ng maluwag na cabin. Ang dugo ko rin ay nagsimulang unti-unting uminit sa pananabik. Ito ang buhay na nararapat sa isang tunay na lalaki. Nagmamaneho ng sarili mong kabayong bakal. Humaharurot sa sarili mong teritoryo. Nagsimulang mag-vibrate ng todo ang cellphone ko. Hindi ko na kailangang tingnan. Alam kong si Chen Hao ang tumatawag. Hindi ko siya pinansin. Inilagay ko agad sa flight mode. Nitong nakaraang taon, ginamit niya ang cellphone na ito para utusan lang ako. Dapat nakaabang 24 oras. Isang tawag, dapat nandoon agad. Ngayon, tapos na ang kapangyarihan niyang iyon. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang bank card na ibinigay sa akin ng tatay ko. Pinagmasdan ko muna ito ng sandali. Pagkatapos ay ibinalik ko ito sa ligtas na bulsa sa loob ng damit ko. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo bibigwin ng anak ninyo. Hindi ko na kailangang gamitin ang pera nyo para sa pagtanda, kaya ko na po ang sarili ko. Idiniretso ko ang sasakyan sa Information Center ng Logistika sa timog ng lungsod. Doon magsisimula ang bagong karera ko. Kakahinto pa lang ng sasakyan. Ang may-ari ng center na si Kuya Lee ay lumabas na agad para salubungin ako. Si Kuya Lee ay isang lalaking nasa edad 40, mabilis makasagap ng balita, at malawak ang koneksyon. Noong kasama ko pa si Chen Hao sa pagbiyahe, madalas ko na siyang nakakausap. Hindi ba si Yu ito? Inikutan ni Kuya Lee ang bago kong sasakyan. Punong-puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Grabe, GF ang J7 na top of the line ba ito? Yu, mayaman na tayo ah. Kapalabas lang po sa showroom. Napangiti ako. Tumalon ako pababa mula sa truck, at inabutan ko siya ng sigarilyo. Ang lupit mo, bata. Tahimik ka lang pero kumuha ka pala ng dambuhalang ito. Haha. Nasaan na yung si Chen Hao? Bakit hindi mo siya kasama? Nagpalit na rin ba siya ng sasakyan? Hindi po.
Kuya Lee, huwag niyo na po siyang babanggitin sa akin. Solo na po ako ngayon. Si Kuya Lee ay bihasa na sa buhay. Nang marinig iyon, naintindihan niya agad ang takbo ng usapan. Medyo nabawasan ang ngiti sa kanyang mukha. Binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. Kusa siyang lumapit sa 明 akin. 白了。来， Hinayla niya ako papasok sa opisina. Ipinagtimpla niya ako ng mainit na tsaa. Yu, ngayong mag-isa ka na sa trabaho. Ano na ang plano mo? Kuya Lee, mayroon ka bang bakanteng kargamento para sa akin? Malayong biyahe. Bakit po? May isang order papuntang probinsya ng Yunnan. May order papuntang probinsya ng Yunnan, isang batch ng mga kagamitan. Magkakarga ng mga kagamitan papuntang probinsya ng Yunnan. Napakataas ng bayad sa biyahe, 220,000 yuan. Pero kailangang madaliin. Dapat makaalis na ngayong araw. At saka, hindi maganda ang kondisyon ng kalsada doon. Maraming veteranong driver ang ayaw tumanggap niyan. Sa Yunnan, napakalayo ng lalakbayin. Matatarik ang mga bundok at delikado ang daan. Talagang isang malaking hamon ito. Pero totoo namang napakaganda ng kita. Pagkatapos ng biyaheng ito, kapag ibinawas na ang lahat ng gastos, kikita pa ako ng malinis na higit 100,000. Sapat na to para mabayaran ang mahigit kalahating taon ng hulog sa truck ko. Kukunin ko po. Yu, pag-isipan mo itong mabuti. Hindi biro ang trabahong ito. Sigurado na po ako. Desidido na ako. Kuya Lee, kailangan ko ng 我需要 pera. 钱， At saka, tiwala ako sa kakayahan ko. At tiwala rin ako sa truck ko. Sige, gusto ko yung ganyang 我就欣赏 determinasyon. 你这股劲儿。 Sandali lang, tatawagan ko agad ang may-ari ng kargamento. Aayusin ko na ang mga papeles mo. Pagkasabi noon ay kinuha na niya ang telepono. Ininom ko ang tsaa sa tasa. Isang lagok ng napakainit na tsaa. Mula sa sikmura hanggang sa puso, uminit ang pakiramdam ko. Alam kong magsisimula na ang aking unang laban. At kailangang maging matagumpay ito. Habang pumipirma kami ng kontrata ni Kuya Lee, ang isa ko pang cellphone, isang backup phone na ginagamit ko na ng maraming taon, na pamilya ko lang ang nakakaalam, ay biglang tumunog. Si Xiao Yu pala. Lumabas ako ng pinto at sinagot ang tawag. 喂， Hello, Zhang Yu. Anong ginagawa mo? Bakit nakapatay ang cellphone mo? Tumawag sa akin si Chen Hao kanina lang. Parang baliw na nagtatanong kung nasaan ka. Sabi niya nag-resign ka na raw sa trabaho. Tinatanong niya kung ayaw mo na ba talagang magtrabaho sa kanya. Ano ba talagang nangyari? Wala lang iyon. Huwag kang mag-alala. Lumipat lang ako ng trabaho. Sabihin mo sa kanya, huwag na niya akong guguluhin sa susunod. Wala na kaming ugnayan sa isa't isa. Yu, ang kargamento ay nasa warehouse no. 3. Pumunta ka na doon at ikarga na. Pagkakarga, dumiretso ka na sa highway. Tumuloy ka lang patimog. Mag-ingat ka sa biyahe. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na doon. Maingat kong itinupi ang resibo ng kargamento at inilagay sa aking bulsa. Sige, salamat po, Kuya Lee. Ang manipis na piraso ng papel na ito ay ang unang hamon ko mula nang magsimula akong mag-isa. Tumalikod ako, at mabilis na naglakad patungo sa aking truck. Hindi na ako lumingon pa. Nararamdaman ko ang titig ni Kuya Lee, na nakasunod sa aking likuran. Sa tingin na iyon ay may paghanga at pag-asa. Hindi ko siya bibigwin. At higit sa lahat, hindi ko bibigwin ang sarili ko. Pinaandar ko na ang makina. Sinunod ko ang turo ni Kuya Lee, at nagmaneho patungo sa warehouse no. 3. Sa tapat ng bodega, nandoon na at naghihintay ang may-ari ng kargamento. Isang lalaking nasa katanghalian ng gulang na may suot na helmet. Mukhang napaka-epesyente at maaasahan. Nang makita niya ang sasakyan ko. Oh! Bagong sasakyan ah. Ang ganda. Kukuha lang po. Serbisyo ng Chengxin Freight. Mula sa Chengxin Freight, ano pong itatawag ko sa inyo, driver? Zhang na lang po. Walang problema. Driver Zhang, simulan na nating magkarga ng gamit. Mamahalin ang mga kagamitang ito. Kailangan niyo pong mag-ingat ng husto sa biyahe. Huwag po kayong mag-alala, boss. Siguradong makakarating ito ng maayos at ligtas. Nagsimula nang maging abala ang forklift. Isa-isang nakakahon sa kahoy ang mga kagamitan. Maingat na isinasakay sa aking trailer. Nakatayo ako sa gilid. Maingat na nagbibigay ng direksyon. Sinisiguro na ang bawat kahon ay nakalapag ng pantay. At tama ang balanse ng bigat. Ito ang nakasanayan ko sa maraming taon ng pagmamaneho. Laging una ang kaligtasan. Pagkalipas ng 2 oras, tapos nang may karga ang lahat, ako mismo ang gumamit ng makapal na lubid at ratchet tensioner para higpitan ang kargamento. Nakafix ng maigi sa truck bed. Bawat buhol at higpit, sinuri ko ng higit sa 3 beses. Pinapanood ako ng may-ari sa ginagawa ko. Sa swabe at bihasang pagkilos ko, tumango siya ng may kasiyahan. Driver Zhang, sa galing mo, kitang-kitang veterano ka na talaga.
Kumpara sa mga nakuha ko dati, hamak na mas magaling ka sa mga batang posse club na yun, haha. Ngumiti lang ako at hindi na kumibo. Ang kasanayang ito ay dahil kay Chen Hao. Napilitan lang ako dahil sa mga bulok niyang truck, dahil sira-sira ang sasakyan. Kailangang mas lalong siguraduhin na matatag ang karga, kundi, isang lubak lang sa daan. Malamang na madisgrasya na. Ngayong mayroon na akong dekalidad na sasakyan. At ang husay ko pa sa pagmamaneho. Parang tigre na nilagyan ng pakpak, wala nang makakapigil. Nagpaalam na ako sa may-ari. Minamaneho ko ang J7 na punong-puno ng karga. Dahan-daang lumabas ng logistics park. Huminto muna ako saglit sa kanto. Inilabas ang cellphone. At pinatay ang flight mode. 12 ng missed calls. Lahat ay galing kay Chen Hao. Mayroon ding ilang text message mula sa kanya. Shen Jia, Zhang Yu, ano bang problema mo? Linawin mo nga ang usapan natin. Akala mo ba porke nakabili ka ng truck ay astig ka na? Kaya mo bang bayaran ang utang mo? Kung matapang ka, huwag kang tatakas. Maghintay ka, sagutin mo ang tawag ko. Walang emosyon kong tinitingnan. Ang mga text na ito na parang nagwawala. Tapos, pinili ko ang numero niya. At pinindot ang delete. Sabay lagay sa kanya sa blacklist. Mula ngayon, malayo na ang tatahakin ko. Hindi na tayo magkikita pa. Inihagis ko ang cellphone sa passenger seat. Itinakda ang destinasyon, lungsod ng Kunming, probinsya ng Yunnan. Kabuang distansya, 2,300 kilometro. Inaasahang aabutin ng 3 araw. Nagpalit ako ng gear. Tinapakan ang silinyador. Ang pulang higanteng bakal ay umungal ng malakas at sumabay sa agos ng mga sasakyang patungong timog. Kasabay nito, sa ibaba ng apartment ni Chen Hao, suot pa rin niya ang manipis na pambahay na damit. Pabalik-balik siyang naglalakad sa gitna ng malamig na hangin. Namumula na sa ginaw ang kanyang mukha, pero ang galit sa kanyang puso ay parang sisibog na sa tindi. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ko, pero ang laging naririnig sa kabilang linya ay, paumanhin, ang numerong inyong tinatawagan ay, sa sobrang galit, ibinalibag niya ang kanyang cellphone sa lupa. Durog-durog ang screen nito. Zhang Yu. Sumisigaw siya ng parang baliw. Sa gitna ng bakanteng kalsada, hindi niya lubos maisip. Paano nito nagawa? Paano niya ako nagawang taltalan at traidorin? Ang 100,000 iyon ay tulong ko lang sa kanya. Pero nagawa niyang gamitin ang perang galing sa akin. Para bumili ng mas magandang truck kaysa sa akin. Para lang hiyain ako ng husto. Hindi lang ito basta pagtatraidor. Isa itong malaking pambabastos. Isang harap-harapang panghihiya. Nagmamadali siyang bumalik sa itaas. Nang makita siya ng kanyang mga magulang, na mukhang tuliro at talunan. Nagulat silang lahat. Xiao Hao, anong nangyari sa iyo? Nasaan si Zhang Yu? Huwag niyo nang babanggitin ang pangalan niya. Bumili na siya ng sariling truck, at mag-isa na siyang magtatrabaho. Ano? Saan siya kumuha ng pera? Yung 100,000 ibinigay ko sa kanya. Ginamit niya iyon pambayad sa down payment. Talagang sumosobra na siya, wala na sa hulog. Napakabuti ng pamilya natin sa kanya. Tapos ganito pa ang isusukli niya sa atin. Isa siyang asong hindi marunong tumano ng utang na loob. Namumutla ang tatay ni Chen Hao sa galit. Pabalik-balik itong naglalakad sa sala. Paano na yung order galing sa timog? Dapat ay aalis na iyon ngayong araw, di ba? Wala na akong pakialam sa kanya. Hey! Napakalaking tanga mo. Alam mo ba kung magkano ang penalty kapag hindi natin na-i-deliver ang order na ito? Natulala si Chen Hao sa narinig. Napahawak siya sa kanyang mukha at tinitigan ng kanyang tatay nang may pagkabigla. Oo nga, ang order na iyon. Para makuha ang kontratang may mataas na bayad. Pumirma siya ng kasunduan sa may-ari ng kargamento. Kapag hindi na-i-deliver ang mga gamit sa takdang oras, kailangan niyang magbayad ng penalty na triple ng freight fee. Noon ay kampante siya dahil alam niyang nandyan ako. Akala niya, basta nandoon ako, walang magiging problema. Alam niyang hanggat ako ang nagmamaneho. Kahit gaano pa kahigpit ang deadline, darating iyon sa oras. Ngunit, umalis na ako. Ngayong wala na ako. Ang natira na lang sa kanya ay isang bulok na truck at isang misyon na imposibleng matapos. Para siyang nawalan ng gulugod. At sa unang pagkakataon, mababaka sa kanyang mga mata, ang matinding takot. Maayos na bumibiyahe ang truck sa kahabaan ng expressway. Napakaganda ng sikat ng araw. Tumatagos ito sa windshield at nagbibigay ng masarap na init sa loob ng driver's cabin. May tumutugtog na malamig na musika. Ang pakiramdam ko, tulad ng panahon sa labas, ay punong-puno ng liwanag. Isa itong ganap na bagong karanasan para sa karanasan. Dati, noong minamaneho ko pa ang karag-karag na truck ni Chen Hao, laging banat ang mga nerves ko sa kaba.
Kailangang nakatitig sa water temperature gauge bawat sandali. Nagbabantay baka biglang mag-overheat ang makina. Kailangang laging nakikinig sa mga kakaibang tunog sa ilalim. Nag-aalala kung ang drive shaft ay bigla na lang mapuputol. Bawat biyahe ay tila isang sugal. Pero ngayon, gamit ang bago kong J7, ang lakas ng humahagibis na makina, ang swabe ng takbo, at ang saktong kontrol. Sa unang pagkakataon, naranasan ko ang sarap ng pagmamaneho. Hindi lang basta paghahabol sa oras sa kalsada. May panahon pa nga akong mag-relax. Ayon ang cruise control. Para ang mga paa ko ay makapahinga ng saglit. Ang mga tanawin sa tabi ng daan. Mabilis na humaharurot pa atras. Mga bukirin, mga nayon, at mga lungsod. Pinagmamasdan ko ang mga pamilyar na tanawing ito. Habang iniisip ang mga plano para sa kinabukasan. Ang biyaheng ito sa Yunnan ay ang pundasyon ng aking bagong buhay. Kailangang maging pulido at maganda ang resulta nito. Kapag nakuha ko na ang perang ito, hindi lang mababawasan ang bigat ng hulog sa truck. Higit na mahalaga, ay makikilala na ako sa industriyang ito. Gagawa ako ng sariling pangalan. Sa susunod, hindi na ako mamamroblema sa paghahanap ng racket. Kapag naging stable na ang negosyo, magpo-propose na ako kay Xiaoyu. Bibili kami ng sariling bahay. Hindi kailangang mansyon. Basta komportable at payapa. Tapos ibibili ko rin sina tatay at nanay ng mas maayos na tirahan. Para maging masaya ang kanilang pagtanda, ang mga pangarap na ito na dati ay hindi ko man lang maisip, ngayon, ay tila abot kamay na. At ang lahat ng ito, ay dahil sa bakal na partner ko na sinasakyan ko ngayon. Inabot ko ang aking kamay, at marahang tinapak ang manibela. Partner, mula ngayon, sa'yo na ako aasa. Tila naintindihan ng truck ang sinabi ko. Sumagot ito ng isang masiglang busina. Tanghaling tapat, huminto ako sa isang stopover. Hindi gaya ng dati, na laging cup noodles lang ang kinakain. Pumasok ako sa restaurant sa loob, at nag-order ng meal na nagkakahalaga ng 38 yuan. 2 ulam na karne at 2 gulay. Only rice pa. Ang mainit na pagkain na pumasok sa tiyan ko, ay tila pinalis ang lahat ng aking pagod. Umupo ako sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang parking lot sa labas. Ang pula kong J7 na talagang litaw na litaw ang ganda. Sa tabi nito ay may nakaparadang iilang, maalikabok at lumang mga truck. Ilang mga driver ang nagkukumpulan sa tabi ng truck ko. Tinuturo-turo ito, na punong-puno ng paghanga. Grabe, isang Jeff ang J7. Bago siguro nasa mahigit kalahating milyon ang halaga nito. No, ang tindi talaga, ang lakas ng dating. Tignan mo yung loob ng driver's seat, ang luwag kumpara sa bulok kong truck. Hay, hindi ko alam kung kailan ko magagawang magmaneho ng ganitong sasakyan. Habang nakikinig ako sa kanilang usapan, wala akong naramdamang yabang o pagmamalaki sa puso ko. Sa halip, isa lang ang naramdaman ko. Isang tunay na kasiyahan mula sa kaibuturan ng aking puso. Alam ko, ang hirap na dinaranas nila ngayon, ay ang pinagdaanan ko na kahapon. At ang tagumpay ko ngayon, ang magiging layunin ng kanilang pagsisikap. Pagkatapos kumain, umikot ako sa sasakyan para magsagawa ng routine inspection. Ang mga gulong, mga tornilyo, preno, at radiator, bawat bahagi, ay maingat kong sinuring lahat. Ito ang disiplinang nakatatak na sa aking buto. Ano man ang kondisyon ng sasakyan, bago man o luma, sa kaligtasan, bawal ang tsamba. Isang veteranong driver ang dumaan. At nang makita ang seryoso kong pag-inspection, sabi niya, "Ay ho, isang kang eksperto, kapag nasa kalsada, dapat talagang ganyan kaingat." Pagbalik sa kalsada, unti-unti nang dumilim ang langit. Sa pagsapit ng gabi, ang expressway ay naging isang ilog ng nagkikislapang mga ilaw. Binuksan ko ang 4 na malalakas na spotlight sa bubong. Liwanag sa loob ng 100 metro sa harap. 10:00 na ng gabi. Naramdaman ko na ang antok. Kung sa dating gawi, para lang makahabol sa biyahe, tiyak na kukurutin ko ang sarili ko. O iinom ng isang delatang energy drink. Para lang makatuloy sa pagmamaneho. Pero ngayon, hindi ko na kailangang gawin yun. Ipinasok ko ang sasakyan sa susunod na service area. Humanap ako ng tahimik na sulok para pumarada. Pagkatapos, isinara ko ang lahat ng kurtina sa loob ng driver's cabin. Ibinaba ko ang malapad at komportableng upuan para maging isang kama, at nagtalukbong ng bago kong kumot sa gitna ng mahinang ugong ng makina. Mahimbing akong nakatulog. Ang tulog na ito ay napakasarap at napakahimbing. Walang nagmamadali, walang panggigipit, mayroon lamang sarili kong indayog ng kalayaan. Sa aking panaginip, parang bumalik ako sa hapong iyon ng partihan ng pera. Inihagis ni Chen Hao ang 100,000 yuan. Sa harapan ko, sa kanyang mukha, nandoon pa rin ang mapagmataas na tingin ng isang nagkakawang gawa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nanahimik. Ngumiti ako, at ang ngiti ko ay mas maningning pa kaysa sa kanya. Habang tinatamasa ko ang hindi matatawarang kapayapaan ng aking pagtulog, si Chen Hao naman na libo-libong milya ang layo, ay dumaranas ng pinakamahaba at pinakamahirap na araw sa kanyang buhay. Ang sampal ng kanyang tatay, ang tuluyang nagpaggising sa kanya. Alam na niya ngayon, naka-jackpot siya ng malaking kamalasan. Yung delivery order papuntang Timog. Kapag hindi natuloy yun, sa breach of contract penalty pa lang, sapat na para mabura ang kabuhayan ng pamilya niya. Hindi siya pwedeng maupo lang at hintayin ang kamatayan. Nagsimula na siyang tumawag ng tumawag na parang baliw.
Hello, Kuya Wang. May hawak ka bang driver na mapagkakatiwalaan? May kailangan akong tapusin na rush job. Kuya Lee, tulungan mo naman ako. Wala akong driver para sa truck ko ngayon. Kiang Z, di ba marami kang kakilala? Ihanap mo naman ako ng driver para sa semi-trailer. Pag-usapan natin ang presyo. Madali akong kausap. Lahat ng nasa contacts niya. Lahat ng mga kakilala niya. Pati ang mga taong may kinalaman sa transportasyon. Tinawagan niya lahat isa-isa. Noong una, mataas pa ang pride niya. Akala niya sa lawak ng koneksyon at ganda ng alok niya. Manilang ang paghahanap ng driver. Pero ang realidad, mabilis siyang binigyan ng isang malutong na sampal sa mukha. How? I hope. Minalas ka. Be a hero na lahat ng mga tao ko. Maraming trabaho kapag magtatapos na ang taon. Boss Chen, balita ko last pag at lapitin ng aksidente yung truck mo, di ba? Maarte tong mga bata ko. Takot silang imaneho yan. 1,000 kada araw. Pare, sa lagay ng merkado ngayon, walang papayag sa long drive kung hindi 2,000. At sa yunan pa na parang liblib na lugar na yun. Isa-isang tawag ang ginawa niya. Pero ang mga sagot na nakuha niya, kung hindi pagtanggi, ay taga-presyong parang ginto ang hinihingi. Doon lang niya napagtanto. Nasa katunayan, kung wala si Zhang Yu, wala siyang kwenta. Wala siyang silbi. Yung bulok niyang truck, kilalang kilala na sa industriyang ito. Maliban sa akin, na isang utu-utu na nabulag ng pakikisama. Walang sino man ang gustong humawak niyan. Yung mga pumapayag namang kumuha ng trabaho. Ang hinihinging bayad, mas mataas pa sa kikitain niya sa buong biyaheng ito. At saka, hindi pa nila masisiguro kung aabot sa deadline. Ang puso ni Chen Hao, unti-unting lumulubog sa kaba. Ngayon lang niya, malinaw na naintindihan. Kung ano ba talaga ako para sa kanya. Kung ano ang halaga ko. Hindi lang ako basta driver. Isa rin akong mahusay na mekaniko. Isang pahinante na walang overtime pay. Isang partner na kayang gawin. Parang bago ang takbo ng isang bulok na sasakyan. At ang lahat ng ito, nitong nakaraang taon, binayaran niya lang ng barya-baryang pahanzi na 100,000. Palagi niyang iniisip na ako ang nakalamang sa kanya ng gusto. Ngayon lang niya nalaman na ang nakalamang ay siya pala mismo. Ang nakakatawa pa rito, siya pa mismo ang nagtaboy sa pinakamalaking swerteng dumating sa kanya. Anong balita? Nakahanap ka na ba ng tao? Isang grupo ng mga mapagsamantalang tarantado. Huwag ka nang magmura. Ito ba ang tamang oras para dyan? Mag-isip ka agad ng paraan. Anong paraan pa ba ang magagawa? Paano kung ibenta na lang natin ang truck para pambayad sa multa sa kontrata? Kalokohan. Magkano na lang ang halaga ng sasakyang iyan ngayon? Kahit ibenta iyan, hindi pa rin sisipat sa utang natin. Ang mag-ama ay nasa sala, parang dalawang mailap na hayop na nakakulong sa hawla. Balisa at pabalik-balik sa paglalakad. Eksakto sa sandaling iyon, lumabas ang nanay ni Chen Hao mula sa kusina. Mayroon akong naiisip na paraan. Anong paraan? Puntahan niyo si Zhang Yu. Babaan niyo ang pride niyo. Makiusap kayo sa kanya. Dagdagan niyo ang bayad sa kanya. 200,000. Hindi, 300,000. Basta pumayag siyang bumalik at tapusin ang biyaheng ito. Lahat ay mapag-uusapan. Imposible. Ako, magmamakaawa sa kanya. Sa traidor na iyon, hindi ko kayang lunukin ang hiya ko. Ano bang mas mahalaga, ang mukha mo o ang pera? Kung hindi mo kayang ibaba ang dangal mo, ikaw mag-isang magbayad ng maltang iyan. Ang mukha ni Chen Hao ay biglang nagkulay atay sa galit. Nakatayo lang siya roon. Nanginginig ang kamao sa higpit ng pagkakasuntok. Papakiusapan ko siya. Ang Zhang Yu na iyon na kahapon lang ay nasa harap ko. Sunod sa Niren na parang aso. Ang taong iyon na binigyan ko lang ng 100,000 yuan. Para lang lumayas na alalay. Sa tuwing naiisip ko ang eksenang dala ko ang bagong truck, at iniwan siyang nakatingala sa harap ko. Sa tuwing naiisip ko ang kalmado kong pagsabi, na magkanya-kanya na kami ng landas. Ang malamig na titig na iyon, isang hindi maipaliwanag na kahihiyan at puot, ang biglang bumulwak mula sa kaibuturan ng puso niya. Talagang hindi niya kaya. Ngunit ang daan-daang libong multa na iyon, ay parang isang malaking bundok, na nagpapahirap sa kanyang huminga. Nalugmok siya sa isang matinding labanan sa loob ng kanyang sarili. At sa mga sandaling ito, ang taong sentro ng kanyang pagkalito, ay nasa 1,000 kilometro ang layo, sa loob ng isang service area sa expressway. Mahimbing na natutulog. Ang distansya sa pagitan namin, ay hindi lamang usaping geographical, kundi mas lalo na sa landas ng aming buhay. Isang hindi na mababago, na paghihiwalay ng landas. Ang daan ko, ay patungo sa malawak at maningning na karagatan. Samantalang ang daan niya, sa harapan niya, ay isa ng matinding bitak. Kinabukasan, nagising ako sa gitna ng malinaw na huni ng mga ibon. Ang sikat ng araw ay tumago sa siwang ng kurtina ng driver's cabin, at tumama sa aking mukha. Napakainit sa pakiramdam. Nagunat-unat ako, at pakiramdam ko ay gama ng buong katawan ko. Ito ang pinakamapayapang tulog. Sa loob ng maraming taon ng aking pagbibiyahe, ang pinakakomportableng pahinga, na walang anumang masamang panaginip. Isang gabi ng mahimbing na tulog. Bumangon ako, binuksan ang kurtina. Sa loob ng service area, marami ng driver ang gising. Ang iba ay nagsisipilyo at naghihilamos. Ang iba naman ay sinusuri ang kanilang mga sasakyan. May hawak-hawak na tasang noodles ang iba. Nakapwesto sa harap ng truck at kumakain ng mabilis.
Ang lahat ng ito ay kamukang kamukha ng buhay ko, bago ang kahapon. Pero ang pakiramdam ko ay lubos ng magkaiba. Hindi na ako isa sa kanila. Hindi na ako yung tipong pagod na pagod sa kakaripas para lang mabuhay. Ako na ngayon ay isang boss na nagsisikap para sa sariling negosyo. Bumaba ako ng truck gamit ang bagong bailang tuwalya at sipilyo. Kalmado akong nag-ayos ng sarili. Pagkatapos, sa loob ng kainan, kumain ako ng mainit-init na almusal, gatas ng toyo, yuchaw, at itlog na nilaga sa tsaa. Simple lang, pero napakasaya sa pakiramdam. Eksaktong alas 8, muli kong pinaandar ang truck, biyahe na uli, lumabas ang truck sa service area, at muling nakisabay sa daloy ng mga bakal na patungong timog. Ang ruta ngayong araw, ay papasok na sa mga maburol na lugar, nagsimula ng maging maalon ang daan. Kung dati siguro ito, habang dala ang lumang truck ni Chen Hao, sa tuwing may paakyat na kalsada, siguradong kakabahan na ako ng husto. Todo na ang tapak sa silinyador. Umaungol na sa hirap ang makina, pero ang takbo ng truck ay gapang pagong pa rin. Ang mga kotse sa likuran, ay walang tigil sa pagbusina, at mainis na o-overtake sa tabi ko. Sa bawat pagkakataong iyon, ramdam ko ang init ng mukha ko sa hiya, at kapag palusong naman, mas lalong sinusubok ang tapang mo. Mas lalong sinusubok ang iyong galing, dahil sa pudpud na ang mga brake pad. Hindi ako nangangahas na magtiwala ng buo sa preno. Umiasa lang ako sa engine braking. Maingat na maingat, at dahan-dahang gumagapang pababa. Ang pawis sa aking mga palad, ay kayang basain ng buong manibela. Pero ngayon, lahat ng iyon ay nakaraan na. Sa lakas ng makina nitong J7, ang pag-akyat ay naging isang kasiyahan na lang. Hindi ko na kailangang ibaon ang silinyador. Kaunting apak lang, nagagawa na ng truck na panatilihin ang bilis nito, at madaling malampasan ang sunod-sunod na burol. At ang maasahang sistema ng preno nito, ay nagbibigay ng kapanatagan sa bawat lusong. Ngayon ko lang, nagawa ang mag-relax at tingnan ang tanawin sa gilid ng daan. Ang mga naggagandahang taluktok ng bundok, ang mga luntiang kagubatan. Napakaganda talaga. Binuksan ko ang aking cellphone, ikinonekta sa Bluetooth speaker, at nagpatugtog ng kanta ni Shu Wei. Umalingaw-ngaw ang kanta sa loob ng malawak na driver's cabin, at pati na rin sa loob ng aking malayang puso. Tanghali na, nakatanggap ako ng tawag mula kay Kuya Lee. Zhang Yu, nasaan ka na? Kuya Lee, kakaalis ko lang ng Hunan. Nasa hangganan na ako ng Guangxi. Ang bilis ah. Hoy ay ho, eroplano ba ang dala mo? Maganda kasi ang kondisyon ng kalsada, kaya binilisan ko ng kaunti. Dahan-dahan ka lang. Laging tandaan, safety first. Huwag kayong mag-alala, Kuya Lee. Alam ko ang ginagawa ko. Mabuti naman kung ganoon. Tungkol naman sa may-ari ng kargamento, naibalita ko na sa kanya ang pag-usad mo. Tuwang-tuwa siya sa serbisyo mo. Ayos, mabuti naman. Pagkababa ng telepono, lalong gaman ang pakiramdam ko. Ang kilalanin ang galing mo ng ibang tao, lalo na ng mga eksperto sa trabahong ito. Ibang klase ang ligayang hatid. Nang hapon na iyon, nagsimulang dumilim ang langit, at pamatak ang isang ambon. Naging madulas ang kalsada, kaya dahan-dahan akong nagmaneho. Binuksan ko ang wiper. Ang malalaking wiper na iyon, sa harap ng windshield, ay ritmikong gumagalaw ng pabalik-balik. Nililinis ang bawat patak para lumino ang paningin. Ang ganitong klase ng panahon, ay tunay na pagsubok sa sinumang driver. Pero sa loob ko, kampante at payapa ako, dahil alam ko, na ang dala kong kabayong bakal, ay handang harapin ang anumang hamon. Gabi na, huminto muna ako sa isang gasolinahan, para magkarga rin ng lakas para sa sarili. Pagkatapos maghapunan, hindi muna ako nagpahinga gaya ng kagabi, dahil base sa nabigasyon, ang susunod na tatahakin, ay ang huling yugto papasok ng Yunnan. At ito rin ang pinakamahirap na datusan. Habang kakaunti pa ang sasakyan sa gabi, dapat ay isang banat na lang. Para malampasan ko na ito, uminom muna ako ng matapang na tsaa, para magising ang aking diwa. Pagkatapos, muling sumalang sa kalsada. Pagkaalis ng truck sa gasolinahan, ang kalsada sa harapan, ay nagsimula ng paakyat at paliko-liko. Alam ko, na ang tunay na laban, ay narito na, talampas ng Yunwei. Ako, si Zhang Yu, ay parating na, ilang libong kilometro ang layo, sa bahay ni Chen Hao. Ang kapal ng hangin, sa sobrang bigat, tila ba malulunod ka sa lungkot. Siya at ang kanyang tatay, ay maghapon nang hindi nag-uusap. Patay ang telebisyon, walang anumang ingay, tanging ang orasan sa dingding. Ang naririnig na tumitiktak, bawat tunog, ay tila isang malakas na pukpok ng maso, na tumatama sa puso ni Chen Hao. Ang huling palugit na ibinigay ng may-ari, ay wala nang kulang sa 24 na oras. Wala pa rin siyang mahanap na driver. Ang multa sa paglabag sa kontrata, ay tila isang matalim na espada, na nakatutok sa kanyang leeg. Anumang oras ay pwedeng tumama, maaaring mahulog ang lahat, at mahiwa siya hanggang sa maging dagwang laman. Ano kaya kung tawagan ko ang nanay mo? Pumunta tayo sa bahay ni Zhang Yu. Hanapin natin ang mga magulang niya, para magmakaawa. Sa ganitong pagkakataon, wala nang halaga ang delikadesa o pride. Nakaupo si Chen Hao sa sofa, nabaon ang dalawang kamay sa kanyang buhok. Hindi siya umiikap. Sa loob-loob niya, nakikipagbulong siya sa huling pagkakataon. Sinasabi ng katwiran niya, na ito na lang ang tanging paraan. Ngunit sa kanyang damdamin, ang pride na dati niyang tinapaktapakan at dinurog,
ang pumipigil sa kanya kahit anong mangyari. Hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig. Ding dong, tumunog ang doorbell. Binuksan ng nanay ni Chen Hao ang pinto. Ang nakatayo sa labas ay ang girlfriend ni Chen Hao, si Lily. Naka-full makeup siya at napakaganda. Bitbit ang pinakabagong modelo ng bag. Nang makita ang matamlay na paligid sa loob ng bahay, kumunat ang kanyang noo. Anong nangyayari sa inyo? Para kayong lahat na nasa lamay. Chen Hao, hindi ba't sabi mo, isasama mo ako ngayong araw para bumili ng kwintas? Nag-angat ng ulo si Chen Hao. Tiningnan ang maganda niyang mukha. Nabakas ang kawalan ng pasensya. Bigla niyang naramdaman ang pagod na hindi niya kailanman naramdaman. Bili, anong bibilhin? Malapit na akong mabangkarote. Anong klaseng leche na kwintas pa ang bibilhin ko? Chen Hao, bakit mo ako sinisigawan? Kung wala kang diskarte, huwag kang magpanggap na mayaman. Ano, yung dukhang driver mo ay lumayas na, kaya hindi na gumagalaw ang negosyo mo. Bakit ngayon mo lang naisip yan? Dati, ginagawa mo siyang parang kalabaw kung utusan. Ngayong wala na siya, saka mo na lamang hindi mo pala kaya. Lumayas ka rito. Lalayas talaga ako. Chen Hao, sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo naayos ang problemang ito, tayong dalawa, tapos na tayo. Ayaw kong sumama sa isang talunan, at maghirap habang buhay. Naglakad siya palayo ng naka-high heels, nang hindi man lang lumilingon. Bog! Malakas na isinara ang pinto. Sa loob ng bahay, muling bumalik ang nakabibinging katahimikan. Si Chen Hao, para bang nawala ng lahat ng lakas. Nanghihina siyang, napaupong muli sa sofa. Ang kanyang tingin, ay walang buhay at tulala. Tapos na, ang lahat, wala na lahat. Pagpasok sa teritoryo ng Yunnan, biglang nagbago ang kondisyon ng daan. Ang walang katapusang paliko-likong kalsada sa bundok, isang kurbada matapos ang isa pa. Sa isang panig ay ang matatiyog na bangin. At sa kabilang panig naman ay, ang napakalalim na hukay na hindi mo matansya ang dulo. Makapal na hamog, para itong isang dambuhalang basang kumot, na bamalat sa buong langit at lupa. Ang layo ng natatanaw, ay wala pang 20 metro. Binuksan ko ang lahat ng ilaw ng sasakyan. Kasama na ang fog lights at mga spotlight. Ang bilis ng takbo, ay binaba ko sa 40 kilometro bawat oras. Ang isip ko, ay lubos na nakatutok. Ang dalawang kamay ko, ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga mata ko, ay nakatitig ng maigi, sa malabong bahagi sa unahan, na tinatagos ng liwanag ng mga ilaw. Ang mga tainga ko, ay matalas na nakikinig, sa tunog ng makina at ng mga gulong. Anumang munting pagbabago, ay hindi makakaligtas sa pakiramdam ko. Ito na ang tunay na pagsubok, galing, lakas ng loob, karanasan, pati na ang kondisyon ng sasakyan. Dapat ay kumpleto lahat, isang bigla ang S-curve, ang lumitaw sa unahan. Maaga akong nagmabagal, nagkambiyo pababa, at todo ang pihit ng manibela sa kaliwa. Eksaktong kumanat ang ulo ng truck sa kurbada. Ang dambuhalang trailer, sa ilalim ng aking pagkontrol, ay gumuhit ng isang napakagandang arco. Maayos itong sumunod sa akin. Walang labis na pag-alog ang katawan ng truck, ang matatag na chassis ng J7, at ang mahusay na pagkontrol nito. Sa sandaling ito, ay napatunayan ng gusto, kung iyon sanang bulok na truck ni Chen Hao. Ang dadaan sa kurbadang ito, siguradong pagpapawisan ako ng malapot. Ang buong frame ng truck ay tiyak na, lalangit-ngit ng nakakanghilaw, na para bang anumang oras ay kakalas na. Pero ngayon, nagawa ko ito ng madali. May kasama pang saya ng pananagumpay. Hindi lang dahil sa delikadong daan sa bundok na ito, kundi dahil nalamangan ko na rin ang dati kong sarili na api at mahina. Ang ulan ay lalong lumalakas. Humahampas ang mga patak sa windshield, na tila hindi mabilang na mga kamay na kumakatok. Binuksan ko ang heater, para ang loob ng driver ay manatiling mainit at tuyo. Pagkatapos, nakita ko sa tabi ng daan sa unahan, ang isang semi-trailer na naka-hazard ang ilaw. Isang driver na nakasuot ng kapote, ang bal isang nakatayo sa tabi ng truck, at kumakaway sa mga dumadaang sasakyan. Dahan-dahan kong itinabi ang truck ko, huminto, at ibinaba ang bintana. Manong, anong nangyari? Nang makita ng driver na huminto ako, para siyang nakakita ng tagapagligtas, at agad na tumakbo palapit. Bro, tulong naman. Hindi na makaakyat ang truck ko sa ahon. Luma na kasi itong truck ko. Kulang na sa hatak, tapos madulas pa ang daan. Puro spin lang ang mga gulong. Ayaw talaga umakyat. Tinignan ko ang truck niya. Isa itong lumang-lumang Dongfeng. Punong-puno ang katawan nito ng mga marka ng panahon. Ang mga kargamento nito, mukhang napakabigat din. Sige, tutulungan kita. Hindi ako nag-atubili kahit sandali. Kapag nasa kalsada, dapat lang na nagtutulungan tayo. Mula sa aking toolbox, kinuha ko ang nakahanda ng tow rope. Isa itong steel cable na kasing laki ng braso ko. Itinali ko ang isang dulo ng tow rope nang mahigpit sa likuran ng truck ko. Ang kabilang dulo naman, ipinatali ko sa driver sa unahan ng truck niya. Manong, sumakay na po kayo at ay neutral ang kambiyo. Alagaan niyo lang ang manibela. Ako na ang bahala sa iba. Sige. Maraming salamat sa iyo, bro. Umakyat siya sa truck ng may labis na pasasalamat. Bumalik ako sa aking driver's seat. Huminga ng malalim. Isinukad sa primera, at dahan-daang ibito ang clutch. Ang silinyador naman, ay dahan-dahan ko ring inapakan ng steady. Vroom. Ang makinang may 560 horsepower, ay nagpakawala ng isang malalim na ugong.
Ang mga gulong, sa madulas na kalsada, ay mahigpit na kumapit sa lupa. Bamanat ang tow rope, naghatid ng napakalakas na hatak. Ang katawan ng truck ko, ay bahagyang bumigat. Pagkatapos, nagsimula itong determinadong umusad ng dahan-dahan. Pasulong, nararamdaman ko, na ang truck sa likuran na may bigat na 10 tonelada, ay parang isang higanteng pabigat, na humihila sa akin. Pero ang J7 ko, hindi ako binaygo. Ang malakas na torque, ay walang tigil na dumadaloy mula sa makina, patungo sa bawat drive wheel. Para akong isang higanteng may walang hanggang lakas, na humihila sa isang nanghihinang kasama, sa gitna ng putik at matarik na daan. Pumupursiging umabante, mabagal ang takbo, pero swabe ang pagmamaneho ko. Ang timpla ng silinyador at clutch, ay kontrolado ko ng perpekto. Ang mga gulong, ay hindi man lang nag-slide kahit konti. Pagkalipas ng 5 minuto, matagumpay kong nahatak ang lumang Dongfeng na iyon. Paakyat sa tuktok ng ahon. Bumaba ako ng truck. Final pa ang tow rope. Tumalon pababa ang driver mula sa kanyang truck. At mahigpit na kinamayan ako. Bro, maraming salamat talaga sa iyo. Ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Sa sobrang tuwa, hindi na siya magkandamayaw sa pagsasalita. Pilit siyang naglalabas ng pera mula sa bulsa para ibigay sa akin. Nakangiti ko itong tinanggihan. Manong, kapag nasa kalsada, sino ba naman ang hindi nagkakaproblema? Sige na, lakad na po kayo. Mag-ingat sa pagmamaneho. Pagkatapos sabihin iyon, bumalik ako at sumakay sa sasakyan. Sa gitna ng isang mahabang busina, ay sumama ako sa makapal na fog sa unahan. Ang driver na yun, na nasa gilid ng kalsada, habang nakatingin sa likuran ng truck ko, ay taimtim na yumukod bilang paggalang. Ang munting pangyayaring iyon, ay hindi naman masyadong nakaabala sa oras ko. Sa halip, naging mas magaan pa. At panatag ang loob ko. Tumila na ang ulan, at nawala na rin ang fog. Sa wakas, nalampasan ko rin ang bahaging iyon. Ang pinakamahirap na palikulikong kalsada sa bundok, sa unahan, ay isang malawak na kapatagan. Ang Kunming, ay nasa harap ko na, kumpara sa itinakdang oras. Nauna ako ng kalahating araw. Nakarating ako sa destinasyon, nang matanggap ng may-ari ng kargamento ang tawag ko. Halos hindi siya makapaniwala. Halo, Boss Lee, si Zhang Yu ito. Master Zhang, ang bilis mo namang nakarating. Maayos ba ang biyahe sa kalsada? Medyo binilisan ko lang ang takbo. Ang lupit. Grabe. Ang husay mo talaga. Nagmamadali siyang pumunta sa drop-off point nang makita niya ang bago kong J7. At ang mga kargamentong walang gasgas o sira. Iba ka talaga, Master Zhang. Master Zhang, itong truck mo. 你的技术 Wala akong masabi. Sa susunod na may biyahe, ikaw uli ang kukunin ko. Pagkatapos may baba ang kargamento, agad niyang inilipat ang 220,000 bayad sa freight. Walang bawas na pumasok ito sa card ko. Sa sandaling matanggap ng phone ko ang SMS mula sa bangko. Habang nakatingin sa mahabang serye ng mga numero, sa loob-loob ko, sari-saring emosyon ang naramdaman ko. Ito ang kinita ko, ang unang pagkakataon, na pera itong talagang sa akin. Malinis, marangal, at may dignidad. Tinawagan ko si Kuya Lee, para magbalitang maayos ang lahat. Kuya Lee, nasa Kunming na ako. Naibaba na ang lahat ng karga. Sinasabi ko lang na ligtas akong nakarating. Hahaha, mahusay kang bata ka. Alam ko namang hindi ako nagkamali ng pinili. Ipinag-reserve kita ng biyahe pabalik. Isang truck ng prutas pabalik dito sa atin. 80,000 ang freight. Kukunin mo ba? Sige po. Syempre, kukunin ko yan. Hindi ako nag-atubili kahit sandali. Pagkababa ng telepono, naghahanap ako ng car wash. At ang aking J7, mula loob hanggang labas, ay masusing nilinis ng maigi. Hinugasan ang lahat ng putik at pagod sa katawan nito. Bumalik muli ang anyo nito, na mukhang bago at matikas. Minamaneho ko ito, sa mga kalsada ng Kunming. Naghanap ako ng pinakamagandang hotel, at kumuha ng isang malaking kwarto. Napakaginhawa, naligo ako sa mainit na tubig. At pagkatapos, humiga sa malambot na kama. Mahimbing ang tulog ko, at habang payapa akong nagpapahinga, si Chen Hao ay nakatanggap ng pinakadelikadong tawag sa buhay niya. Mula iyon sa may-ari ng kargamento sa Timog. Boss Chen, nasaan na ang mga paninda ko? Bibigyan pa kita ng huling 2 oras kung ang mga paninda ko ay hindi pa rin makakalabas sa bulok mong pabrika at may padala rito. Magkita na lang tayo sa korte. Malinaw ang nakasulat sa kontrata. Triple ang bayad sa danyos. Kahit isang cash-in, wala kang dapat bawasin. Ang telepono ay biglang naputol. Sa kabilang linya, ang busy tone na lang ang naririnig. Si Chen Hao ay tila nawalan na ng huling lakas. Ang cellphone niya ay nahulog mula sa kanyang nanghihinang kamay. Isang malakas na kalabog. Pagbagsak sa sahig, ang screen nito ay lalo pang nagkaroon ng mga lamat. Siya ay tuluyang napasalampak sa sahig. Tulala ang mga mata habang nakatingin sa kisame. Tapos na, sa pagkakataong ito ay talagang katapusan ko na. Mahigit 600,000 multa sa kontrata. Ang halagang ito
ay parang isang higanteng bundok na hindi malampasan, na biglang gumuho, at idinagan siya pati ang pamilya niya. Sa ilalim nito, na dumurog sa buo niyang pagkatao. Nagpahinga ako sa kunming ng isang araw. Kinaumagahan ng sumunod na araw, puno ng enerhiya at sigla. Pumunta ako sa wholesale market ng prutas para magkarga. Sa biyahe pa uwi, dahil wala na ang bigat sa aking kalooban. Lalong gaman ang pakiramdam ko. Nagmamaneho ako, habang nakikinig ng kanta, at ini-enjoy ang tanawin sa dinadaanan. Pagkaraan ng 2 araw, nakabalik na ako sa sarili naming lungsod. Hindi muna ako dumiretso sa bahay, kundi dinala ko agad ang truck, diretso sa bangko. Pumasok ako sa VIP room, at iniabot ang bank card sa customer manager. Magandang araw, gusto ko sanang magbayad ng maaga sa bahagi ng loan ko sa truck. Natigilan sandali ang customer manager. Saka kinuha ang card ko. Nang makita niya ang balanse sa card ko, biglang nanlaki at nagningning ang mga mata niya. Ginoong Zhang, sigurado po ba kayo? 确定。 Ang perang kinita ko sa biyaheng ito, bukod sa itinabing ilang libo para sa emergency, ang natitira, na halos 300,000, ay ibinayad ko lahat sa aking utang. Matapos ayusin ang mga dokumento, tiningnan ko ang SMS sa cellphone ko. Ang laki agad ng nabawas sa balanse ng utang ko. Isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Ang gan at ang saya sa loob. Ang namayani sa puso ko. Ito ang buhay na gusto ko. Ang umasa sa sariling mga kamay. Dahan-daang nagsisikap para gumawa ng sariling kinabukasan. Paglabas ng bangko, saka pa lang ako nagmaneho pa uwi. Ang truck ko, nakaparada ito sa harap ng gate ng subdivision. Sa pinakakapansin-pansing pwesto, ang pulang J7, sa ilalim ng sikat ng araw, ay kumikinang ng husto, na naging dahilan para mag-usisa, at magkagulo ang maraming kapitbahay. Kaninong sasakyan kaya to? Ang gara naman, ang lakas ng dating. Parang sa anak yata yan ni Itay Zhang. Hindi ba driver lang siya ni Chen Hao? Saan siya kumuha ng perang pambili ng ganyang kagandang sasakyan? Hindi mo pa babalita, matagal na siyang humiwalay at nagsolo. Balita ko, big time na siya ngayon. Habang naririnig ko ang mga usap-usapan nila, hindi ko na lang sila pinansin. Bit-bit ang mga pasalubong para kina Itay, Inay, at kay Xiao Yu. Dir-diretso akong umakyat sa taas. Sa sandaling pagbukas ko ng pinto, si Inay, si Itay, at pati na rin si Xiao Yu, ay lahat natigilan. Tiningnan nila ako, at ang kanilang mga mata ay bakas ang gulat at pagtataka. Pamayat ako, at umitim. Ngunit ang aking paningin, ay higit na mas maningning, kumpara sa dati. Narito na po ako, ang nakangiti kong sabi, Zhang Yu. Si Inay ang unang nakabawi sa gulat. Mabilis siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Anak, saan ka ba nagpupunta? Hindi ka rin namin matawagan sa telepono. Sobra kaming nag-alala sa iyo. Tinapakapik ko ang kanyang likod, at inalo siya. Ma, okay lang po ako. Heto po at nakabalik na ako ng ligtas, di ba? Lumapit din si Xiao Yu. Namumula ang kanyang mga mata. Tahimik niyang kinuha ang dala kong mga gamit. Tiningnan ako ni Itay. Bagamat wala siyang sinabi kahit isang salita, ngunit nakikita ko, sa kanyang mga mata at mukha, ang hindi maitagong excitement at kagalakan. Nang gabing iyon, kaming buong pamilya, ay nagselo-salo sa isang napakasaganang hapunan. Ang mga pinagdaanan ko nitong mga nakaraang araw, ay ikinwento ko sa kanila ng may gun sa loob. Nang marinig nila, na kumita ako ng 300,000 sa isang biyahe lang. Lahat sila ay halos hindi makapagsalita sa gulat. Mabuti, napakahusay mo. Si Itay ay sa sobrang tuwa, ay sunod-sunod na uminom ng 3 baso ng alak. Ang anak ko, matagumpay na sa buhay. Ha ha ha. Siyempre, matalino na talaga itong si Zhang Yu simula pa noong bata pa siya. Habang tinitingnan ko ang kanilang masasayang mukha, naramdaman ko na ang lahat ng hirap na tiniis ko, ay sulit na. At habang sa loob ng aming bahay, ay puno ng tawanan at kagalakan. Sa bahay naman ni Chen Hao, ay balot na balot ng pighati at kalungkutan. Ang kanilang bahay, ay nakalista na para ibenta sa mga broker. At ang dati niyang, ipinagmamalaking BMW, ay naibenta na rin sa murang halaga. Ngunit ang perang iyon, ay kulang na kulang pa rin para mabayaran ang daan-daang libong pagkakautang niya. Ang kanyang mga magulang, sa loob lang ng isang gabi, pumuti na ang kanyang buhok sa sobrang pag-aalala. Para sa kanya, para siyang nawalan ng bait sa sarili. Maghapong nakakulong sa loob ng kanyang silid. Hindi kumakain at hindi umiinom. Ang lumang truck na iyon na hindi niya mapaandar, at wala ring makitang tsuper na magmamaneho, ay nakatigil pa rin sa dating pinag-iwanan. Ito ay naging parang tinik, na nakabaon sa kanyang puso na hindi mabunot-bunot. Isang araw, nakatanggap siya ng isang tawag. Mula ito sa isang ahente ng mga segunda manong sasakyan. Halo, si Boss Chen ba ito? Iyong truck mo, ibebenta mo pa ba? Ibebenta ko. Sige, pupunta ako riyan para tingnan ang sasakyan. Pagkaraan ng kalahating oras, dumating na ang ahente. Inikutan niya ang sasakyan. Kinatok-katok at sinuri. Bakas sa mukha ang pandidiri. Boss Chen, hindi na maayos ang truck mong ito. Ginalaw na ang chassis. May tugs ang makina. Pati ang cambio ay may problema rin. Mukhang galing ito sa malalang aksidente na nirepait lang. Ang pinakamataas na, maibibigay ko ay ito lang. 30,000. Ang mga mata ni Chen Hao ay biglang namula sa galit at pait. Ang sasakyang ito, noong binili niya ito,
kahit segunda mano lang, ay nagkakahalaga ng mahigit 200,000 para sa kanyang ama. Ngayon, 30,000 na lang ang halaga. Bahala ka kung ibebenta mo o hindi. Ako lang ang may lakas ng loob na kumuha ng bulok na truck na ito. Kung ibebenta mo sa iba, baka sabihin pa nilang nakakasikip lang iyan sa pwesto. Nakatayo lang si Chen Hao. Ang kanyang kamao ay bumukas at sumara. Paulit-ulit na nagngangalit. Sa huli, parang siyang bowl ang naubusan ng hangin. At walang lakas na tumango. Sige, benta na. Matapos ang paglilipat ng papeles, inihagis sa kanya ng ahente ang 30,000 pisong cash. Pagkatapos, humanap ang ahente ng tsuper para ilayo na ang truck. Eksaktong sa sandaling iyon, isang bagong-bago at pulang J7 mula sa malayo. Ang dahan-daang pumarada palapit. Ang katawan ng truck ay kumikinang sa linis. Sa ilalim ng sikat ng araw, ay tila isang nagbabagang apoy. Ang sasakyang iyon, hindi malilimutan ni Chen Hao kahit mamatay pa siya. Nakita niya ako. Bumaba ako mula sa loob ng driver's seat. Nagkunwari akong napapadaan lang doon, papunta sa logistics center para maghanap ng biyahe. Kahit isang beses, hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Na para bang, isa lamang siyang estranghierong walang anumang halaga. Ang ganoong klaseng pagbaliwala ay mas masakit pa kaysa sa anumang pangungutya. Dahilan upang lalo siyang magdusa. Pinagmasdan niya ang aking matikas na likuran, at ang aking bago at makapangyarihang sasakyan. Saka muling tumingin sa sarili. Tingnan mo ang sarili mong sasakyan. Para itong isang banta ng basurang bakal. Isang sirang sasakyan na hihilahin na palayo. Isang dambuhalang. Pagsisisi at galit na hindi maipaliwanag. Ang biglang tumangay sa lahat ng kanyang katinoan. Para siyang nabaliw. Sumugod siya sa loob ng luma niyang sasakyang driver's seat. Malakas niyang isinarado ang pinto ng sasakyan, at hinaranggan ang lahat ng nasa labas. Naupo siya roon sa pwestong inakala niya noon. Naupuan lamang para sa isang amo. Ang dalawang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga luha, nang walang babala, ay biglang bumuhos. Isa-isa siyang nagbayad sa kanyang pagkakamali. Nagpakawala siya ng isang ungol. Pagkatapos, gamit ang kamao, paulit-ulit niyang pinagsusuntok ng malakas ang manibela. Ang mga mahihinang tunog ng bawat suntok ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na espasyo. Tila wala siyang nararamdamang sakit. Nais lang niyang ilabas ang lahat. Ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. At ang lahat ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ang dinudurog niya ay hindi lang basta manibela. Ang dinudurog niya ay ang sarili niyang kinabukasang winasak niya. Ang kinabukasan na dapat sana ay maningning. Sa kinabukasang iyon, dapat sana ay nandoon ako. Nandoon ang ating matibay na pagkakaibigan. Nandoon ang tagumpay na kumikita ng 2 milyon taon-taon. Ngunit ngayon, ang lahat ay wala na. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Mismong ang mga kamay niya. Ang some iris sa lahat. Sa labas ng bintana, tila may narinig akong ingay. Paglingon ko, nakita ko, sa loob ng lumang truck na iyon, ang isang hibang, at hapo na anino. Ang mga mata ko, ay walang anumang emosyon. Inalis ko ang aking paningin, tumalikod, at nagpatuloy sa paglakad pasulong. Tayo, matagal nang hindi kabilang sa iisang mundo. Ang kanyang kamalasan, ay wala nang kinalaman sa akin. Ang aking kinabukasan, ay wala na siyang karapatang makialam pa. Hindi na ako nagtagal pa sa Departamento ng Impormasyon. Ang pagpapakita ko rito, ay sapat na para maging isang maingay na usap-usapan. Ang tingin sa akin ni Lauli ay puno ng paghanga at bahagyang pagkailang at respeto. Alam niya na ang mabagsik na tigreng tulad ko ay nakawala na sa hawla. Ang maliit na logistikang ito ay hindi na ang aking pangunahing entablado. Nagmaneho ako, pauwi sa bahay. Pagkatapos ay park ang sasakyan. Ang unang bagay na ginawa ko ay isama si Xiaoyu sa pinakamalaking mall sa lungsod. Anong gusto mo? Pumili ka lang kahit ano. Nakatitig si Xiaoyu sa naglalakihang mga display, mga alahas at mamahaling branded na bag. Medyo nalulula siya at hindi alam ang gagawin. Napakabait niyang babae, matipid at mahusay magdala ng buhay. Hindi siya nag-aaksaya ng pera. Masyadong mahal ito. Bulong niya sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya. At lumapit kami sa counter ng isang tindahan ng ginto. Iminwester ko ang isang bagay na matagal ko nang napili. Isang platinum necklace. Pakibalot nga po nito. Nanlaki ang mga mata ng sales clerk sa tuwa. Bigla akong hinayla ni Xiaoyu. Zhang Yu. Huwag. Ayaw ko niyan. Nakangiti akong sumagot. Hindi ito para sa iyo. Nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata, na biglang naglaho at nagdilim. Pinisil ko ng marahan ang ilong niya. Silly, ang ibig kong sabihin, ito ay para sa ating pamamanhikan. Natulala si Xiaoyu. Napatakip siya sa kanyang bibig, habang nakatingin sa akin, at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng mga luha. Hindi na ako nagsalita pa. Iniswipe ko na agad ang card ko. Dala ang magandang kahon ng alahas. Ay nalalayan ko siya, palabas ng mall. Ang sikat ng araw sa labas ay saktong-sakto ang ganda. Lumuhad ako sa isang tuhod, sa gitna ng mataong plaza, at binuksan ang kahon. Xiaoyu. Pakasalan mo ako. Ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na naghiyawan sa tuwa. Ang mga luha ni Xiaoyu ay parang mga perlas na naputol ang tali. Tuloy-tuloy ang pag-agos. Umiiyak siya.
Habang mabilis na tumatango, kinuha ko ang necklace, at isinuot ito sa kanya. Sa buong paligid, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Niyakap ko siya ng mahigpit, at binuhat habang umiikot kami. Pakiramdam ko, nasa akin na ang buong mundo. Pagkatapos nyun, ang buhay ko, ay pumasok na sa isang bagong yugto. Gamit ang perang pinaghirapan ko, sa isang magandang subdivision sa sentro ng lungsod, nagbayad ako ng down payment, para sa isang 3-bedroom house na may 130 metro kwadrado. Sa titulo ng bahay, nakasulat ang pangalan naming dalawa ni Xiaoyu. Pangalan nating dalawa. Noong araw na dumalaw ang mga magulang ko sa bagong bahay, sobrang emosyonal sila at namumula ang mga mata sa tuwa. Hinahaplos ng inay ang makinis na sahig. Paulit-ulit niyang sinasabi, maganda. Napakaganda. Ang anak nating si Zhang Yu ay matagumpay na talaga. Habang ang itay naman ay nakatayo sa malawak na terrace, nagsindi ng isang sigarilyo, at matagal na nanahimik, pero kitang-kita ko, ang pamumula ng sulok ng kanyang mga mata, at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang negosyo ko naman, ay mabilis na ring umuunlad. Yung may-ari ng kargamento mula sa Yunnan, naging suki ko na siya. Ang listahan ng mga kagamitan niya, lahat ay itinalagang ako ang maghakot. Mataas ang bayad sa biyahe, mabilis magbayad. Sa panig naman ni Lauli, pati ang pinakamagandang mga kargamento, ay itinabi niya para sa akin. Ang mga driver sa industriya, nagsimula na akong tawaging Kuya Zhang Yu. Inggit sila sa sasakyan ko. Pero mas hanga sila, sa galing at pagkatao ko. Alam ko, na ang reputasyon, ang pundasyon ng pagkatao, hindi ko na kailangan mag-abang araw-araw sa opisina ng impormasyon. Ang mga biyahe ko, sobrang dami, hindi na magkamayaw. Nagsimula na akong mag-isip, kung dapat na ba akong bumili ng pangalawang sasakyan. Kahit pa nga, bumuo na ako ng isang maliit na group chat ng mga driver. Iyong mga mapagkakatiwalaan, at mahuhusay na veteranong driver ang isinama ko. Kapag may trabahong hindi ko na kayang mag-isa, ipinapasa ko sa kanila, kumukuha lang ako ng kaunting komisyon, para siguradong kikita rin sila. Ayokong maging katulad ni Chen Hao. Alam ko naman, na ang pera ay hindi nauubos, pero ang tiwala ng tao, kapag nawala, hindi na mababalik kailanman. Isang araw, habang nagbabantay ako ng kargada sa logistics park, isang babaeng nakapormang moderno, habang pakicheck ang lakad, ang lumapit sa akin. Sa paligid, humahalimuyak ang matapang na amoy ng pabango. Napakunot ang noo ko. Si Lily pala, ang dating kasintahan ni Chen Hao. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Puno ng pagkagulat ang kanyang mga mata, at halatang may pagnanasa. Zhang Yu. Muntik na kitang hindi makilala. Iba na talaga ang nagagawa ng panahon. Nakakamangha ang naging pagbabago mo. Malaking boss ka na pala ngayon. Hindi ako umimik. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Parang wala siyang pakialam sa kawalan ko ng gana. Sa halip ay lalo pa siyang lumapit. Nabalitaan ko na naghiwalay na kayo ni Chen Hao. Mabuti naman at naghiwalay kayo. Ang taong walang kwentang iyon. Hindi karapat-dapat sa isang bayaning tulad mo. Habang nagsasalita siya, sinubukan pa niyang hawakan ako. Umatras ako ng isang hakbang. Para umiwas. May kailangan ka. Bakit? Hindi ba pwedeng pumunta rito para makipagkwentuhan lang? Single ka naman na ngayon, di ba? Ano sa tingin mo sa akin? Palagay ko, tayo talagang dalawa. Ang pinakabagay. Tiningnan ko ang kanyang mukha, na punong-puno ng makapal na kolorete. Bigla akong natawa sa loob-loob ko. Dati, sa bahay ni na Chen Hao. Ano ba ang tingin niya sa akin noon? Isang hamak na driver na mahirap. Ngayon, noong yumaman na ako, agad siyang lumapit sa akin. Ang klaseng babaeng ito, parang bangga na nakakaamoy ng malansang dugo. Isang salita lang ang sinabi ko. Liz, ang mukha ni Lily, biglang nagbago sa isang sandali. Ikaw. Anong sinabi mo? Sabi ko, pinalalayas kita. Itinuro ko ang malaking gate ng logistics park. Huwag mo nang hintayin na sabihin ko pa ito sa pangatlong pagkakataon. Nanginginig siya sa tindi ng galit. Nakaturo siya sa akin. Matagal na walang lumalabas na salita sa bibig niya. Ikaw. Ang mga driver at kargador sa paligid, lahat sila ay nakatingin sa amin na parang nanonood ng sine. Ang mukha niya, namumula sa hiya. Sa huli, padubog siyang naglakad palayo habang nagngangalit, habang suot ang kanyang high heels. Umalis siyang puno ng kahihiyan, habang tinitingnan ng kanyang likuran. Wala akong naramdaman kahit kititing na emosyon. Ang alam ko lang, sa mundo ko, hindi ko hahayaan ang mga maduming bagay na gaya niyan, na lumapit kahit isang dangkal. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata ay tag-init na. Ang pangalawa kong truck ay nakuha ko na. J7 pa rin ang tatak nito. Pero sa pagkakataong ito ay isang tractor head na mas mataas ang specs. Kumuha ako ng isang driver, isang dating sundalo. Magaling ang kanyang teknikal na kakayahan. At tapat din siyang tao. Binigyan ko siya ng pinakamataas na sahod sa industriya. Pati na ang buong benepisyo ng insurance at pondo. Sa akin, sobrang laki ng pasasalamat niya. Kaya talagang nagbubuhos siya ng lakas sa trabaho. Ang maliit kong fleet ng mga truck ay opisyal na naitatag. Ang kasal namin ni Xiaoyu ay nakaplano na rin sa wakas. Pumili kami ng isang magandang petsa. Noong araw na iyon,
Nagmamaneho ako, papunta sa isang lugar sa labas ng lungsod, sa pamilihan ng mga spare parts para bumili ng gamit, sa isang kaisipan sa kanto. Habang naghihintay ng stoplight, hindi ko sinasadyang napatingin sa gilid ng daan. Nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Chen Hao. Nakasuot siya ng kupas na uniforme ng security guard. May suot na tabanjing sombrero ng gwardya. Nakatayo sa harap ng gate ng isang construction site. Walang kabuhay-buhay na. Naggagabay sa mga pumapasok at lumalabas na dump truck. Ang araw ng tag-init ay napakatindi. Namumula ang buong mukha niya sa tindi ng sikat. Ang pawis ay tumatagas sa kanyang mga pisngi, at walang tigil na umaagos pababa. Sobrang payat na niya, at nang itim din ang husto. Ang buong pagkatao niya, sa tingin ko, ay wala ng kahit anong sigla. Parang isang manika na kinuhaan ng kaluluwa. Nasaan na ang dating mayabang na tao, na nakapatong ang mga paa sa mesa ng amo, si Chen Hao. Tuluyan na siyang naglaho, nag-green na ang ilaw. Tinapakan ko ang silinyador. Dahan-daang umabante ang sasakyan. Hindi ako bumusina. Hindi ko ibinaba ang bintana para batiin siya. Kahit nga, pagsulyap man lang sa kanya ay hindi ko na ginawa. Nagkaganito na lang kami. Nagdaanan na parang hindi magkakilala. Siguro, hindi niya talaga ako nakita. Dahil ang kanyang mga mata ay laging walang buhay at tila naliligaw. Nabubuhay siya sa sarili niyang impyerno. Habang ako naman ay matagal nang naglakad patungo sa bagong buhay. Isang linggo bago ang kasal. Isang hindi kilalang numero ang tumawag sa aking cellphone. Sinagot ko ito, at sa kabilang linya, ay narinig ko ang isang matanda, at tila nakikiusap na boses. Ikaw ba yan, Zhang Yu? Natigilan ako sandali, ang boses na ito, ay medyo pamilyar. Ang nanay ni Chen Hao iyon, Aling Chen. May kailangan ho ba kayo, Zhang Yu? Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo naman ang aming si Chen Hao. Sa kabilang linya, maririnig ang pigil na paghikbi, siya. Hindi na niya kaya, malapit na siyang bumigay. Napakunot ang noo ko. Anong nangyari sa kanya? Mula nang mangyari ang problema sa pamilya, ikinulong na niya ang kanyang sarili. Noong nakaraang mga araw, nakahanap siya ng trabaho bilang security guard. Pero ilang araw lang ay tinanggal din siya. Araw-araw siyang naglalasing sa bahay. Ayaw makinig kahit kanino. Halos masira na ang buhay niya sa alak. Zhang Yu. Alam ko. Nagkamali kami sa iyo noon. Ang aming si Chen Hao. Nabulag ang puso ng kasakiman, at nakagawa ng maling desisyon. Pero sa dulo, magkaibigan pa rin kayo. Mula pagkabata ay magkapatid na ang turingan ninyo. Pwede mo ba siyang puntahan? Pagsabihan mo naman siya. Ngayon, wala siyang pinakikinggan kahit sino. Siguro, baka sa iyo ay makinig siya. Habang nakikinig ako sa telepono, sa kanyang putol-putol na pag-iyak, ang puso ko ay wala nang nararamdaman. Noon, sa hapagkainan ng bisperas ng bagong taon, ang buong pamilya nila, kung paano nila ako hiyain, at kung paano nila liitin ang mga magulang ko, kung paano niya gamitin ang kanyang mga mata, na tila ba ang taas-taas niya, habang tinitingnan kami, na nakasuot lang ng mumurahing damit. Ngayon, noong sila na ang lugmok, saka lang nila naalala ang pagkakaibigan. Nagsalita na ako, Aling Chen. Sa tingin ko, maling numero ang natawagan ninyo. Kami ni Chen Hao ay matagal nang hindi magkaibigan. Simula noong ang 100,000 iyon, ay itinapon niya sa harap ko. Tapos na kami, ang buhay o kamatayan niya, ay wala na akong pakialam. Pagkatapos sabihin iyon, agad ko nang ibibaba ang telepono, at ang numerong ito ay inilagay ko rin sa blacklist. Hindi ako santo, hindi ko kayang suklian ng kabutihan ang kasamaan. May mga taong nagkamali, kaya dapat lang silang magbayad. Hindi ito kalupitan. Ito ay ganti ng tadhana. Sa araw ng kasal, napakalinaw ng langit, at sariwa ang hangin ng taglagas. Minaneho ko ang aking pulang J7 bilang pangunahing sasakyan, na sinusundan ng isang pluton ng mahigit 10 mamahaling sasakyan, para sunduin ang aking pakasal. Ang tagpong iyon, ay naging usap-ustusan sa buong lungsod. Ang aking J7, na pinalamutian ng mga bulaklak at lobo, ay sadyang napakaganda, higit pa sa anumang sports car. Ito ay mas makapangyarihan. Dahil ito, ay hindi lamang basta sasakyan. Dala-dala nito, ang aking dangal. At ang lahat ng aking pag-asa, sa harap ng pinto ng hotel. Buhat-buhat ko, si Xiao Yu na nakasuot ng maputing gown. Habang bumababa kami sa sasakyan, sa gitna ng pagbati ng mga kamag-anak at kaibigan, sa gilid ng aking paningin, parang may napansin akong pamilyar na anyo. Sa kabilang panig ng kalsada, mula sa malayo sa gitna ng maraming tao, isang lalaking nakasuot ng lumang jacket, at may magulong buhok, ay nakatulala, na nakatingin sa direksyong ito. Si Chen Hao iyon. Ang aming mga tingin, sa hangin, ay panandali ang nagtagpo, sa kanyang mga mata, bakas ang samot-saring emosyon. May inggit, may pagsisisi, may pait, mayroon ding pagmamakaawa. Isang sulyap lang ang ibinigay ko sa kanya, at binaling ko na ang aking paningin. Pagkatapos, yumuko ako, sa noo ng aking asawa, at idiniin ang isang matinyas na halik. Mula noon, sa aking mundo, puro sikat ng araw na lang, kaligayahan, at isang maliwanag na hinaharap. Tungkol naman sa kanya, habang buhay na siyang mananatili sa wasak na buhay na siya mismo ang Samira, sa madilim na sulok ng kanyang nakaraan, at kailanman, ay hindi na makakaahon pa.
Ang buhay pagkatapos ng kasal ay simple pero puno ng saya. Nag-resign na si Xiao Yu sa dati niyang trabaho para tulungan akong mag-asikaso ng mga account ng fleet. Napakasipag at napakaingat niya sa trabaho. Inayos niya ang lahat ng nasa tamang lugar para hindi na ako mag-alala sa anumang bagay. Habang nagtatrabaho ako sa labas, sina Itay at Inay naman, lumipat na rin sa bago naming bahay. Araw-araw, sila ang baalang magluto para sa amin at mag-ayos ng ating tahanan. Kapag may libreng oras, naglalakad-lakad sila sa parke sa ibaba, o kaya ay naglalaro ng chess. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay mas marami na kaysa noon. Ang aking negosyo ay patuloy na lumalago. Mula sa 2 truck, ay naging 5 na ang aming fleet. Hindi ko na kailangan pang magmaneho sa malalayong biyahe ng personal. Nagtatag na ako ng isang maliit na kumpanya ng logistics at umarkila ng sariling opisina. Mula sa pagiging isang driver, naging isang ganap na boss na ako. Nagsimula na akong makipag-ugnayan sa mas maraming kliyente at sa mas malalaking plataporma. Ang pangalan ko, si Zhang Yu, sa buong industriya ng logistics sa lungsod, ay naging isang tatak na ginto, simbolo ng pagiging mabilis, ligtas, at may kredibilidad. Sa lahat ng mga driver na sumama sa akin, ibinigay ko ang pinakamagandang benepisyo. Gusto ko na ang bawat isa sa kanila ay mabuhay ng may dangal at may maliwanag na kinabukasan. Alam ko na, ang katapatan ng tao ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang mga driver sa aking fleet ay buong tapat na sumusunod sa akin. Sabi nila, kapag sumama ka kay Kuya Yu, siguradong hindi ka magugutom. Napangiti na lang ako. Ayaw ko lang na sila ay maging katulad ko noon. Ayaw ko nang maranasan nila ang mga pinagdaanan ko dati, ang mga pangungutya at pagtataksil. Pagkaraan ng 1 taon, nagbuntis si Xiao Yu. Ang balitang ito ay nagdala sa aming buong pamilya ng labis-labis na kagalakan. Binawasan ko ang aking trabaho at pilit na umuwi ng maaga araw-araw para samahan siya. Sinasamahan ko siyang maglakad, kinukwentuhan ko siya, at di naramdam ang munting buhay na lumalaki araw-araw. Madalas akong magmaneho at isinasama siya para magpahangin sa labas ng bayan. Hindi na kami gumagamit ng J7 na iyon. Bumili na ako ng komportableng SUV. Pero ang pulang J7 na iyon ay hindi ko ibinenta. Palagi ko itong nililinis ng maigi at ipinarada sa tapat ng aming kumpanya sa pinakakapansin-pansing pwesto para itong isang general na maraming parangal na tahimik na nakatayo doon. Sa bawat bagong driver na dumarating, sinasabi ko sa kanila, iyan ang kauna-unahang truck ng ating kumpanya at iyan din ang aking unang dangal. Palagi nitong ipinapaalala sa akin kung saan ako nanggaling at lagi ring nagsisilbing paalala sa akin. Huwag na huwag mong kalilimutan kung bakit ka nagsimula sa una pa lang. Dumating na naman ang isang taglamig. Sa labas, malakas ang buhos ng niebe. Kaming buong pamilya, nakaupo sa paligid ng aming mainit na sala, nanunood ng telebisyon, kumakain ng mga prutas. Ang tiyan ni Xiao Yu ay malaki na at halatang halata. Nakasandal siya sa balikat ko, at ang mukha niya ay puno ng masayang ngiti. Si Inay naman ay nagganchilyo ng maliit na damit, habang si Itay ay may hawak na diksyonaryo. At para sa apo niyang hindi pa isinisilang, ay masusing nag-iisip ng ipapangalan. Kamakailan, ang mga pulis sa ating lungsod, sa isang operasyon sa loob ng nayon, ay nakabuwag ng isang pugad ng sag-alan. Mahigit 10 katao ang nahuli dahil sa sugal. Sa screen, isa-isang nakayuko ang mga tao, nakaposas ang mga kamay, at isinasakay ng mga pulis sa patrol car. May isang anyo doon, na mabilis na dumaan, pero sa isang tingin pa lang ay nakilala ko na agad. Si Chen Hao. Kumpara noong huli ko siyang nakita, mas lalo siyang naging hapo at nangangayayat. Walang buhay ang kanyang mga mata, at ang buhok ay parang magulong damo. Ang malamig na posa sa kanyang mga pauso ay talagang masakit sa mata. Nabalitaan ko ring pinabalian siya ng binti ng mga nagpautang sa kanya ng Bombay. Habang tinitingnan ko ang pamilyar, ngunit tila estrangherong mukha na iyon. Sa loob ko, wala akong naramdamang kagalakan, at wala rin namang anumang awa. Ang tanging naramdaman ko lang ay panghihinayang. Ang isang tao, kung siya mismo ang pipiling maligo ng landas, kahit ang mga anghel, ay hindi na siya may iligtas. Kinuha ko ang remote control, inilipat ang channel, sa isang masayang variety show. Hayaan mong ang sala namin ay muling mapuno ng tawanan at kagalakan. Sa labas ng bintana, lalong lumakas ang pagbagsak ng niebe. Ang buong mundo ay nabalot ng wagas na kaputian. Napakalinis tingnan. Dahan-dahan kong ipinatong ang kamay ko sa tiyan ni Xiao Yu. Nararamdaman ko sa loob ang bawat pintig at galaw. Isang masiglang sipa ng buhay. Alam ko na ang bago kong buhay ay nagsisimula pa lamang. Sa hinaharap, may mas malawak pang mundo na naghihintay sa akin. At ang mga hinanakit ng nakaraan ay parang mga butil ng niebe sa labas. Kahit na minsan ay nanunuot ang lamig sa buto. Sa huli, ay tutunawin din ng mainit na sikat ng araw, hanggang sa maglaho ng walang bakas. Walang matitira kahit ano. Ang buhay ko ay hindi na kailangan pang tumingin sa rearview mirror para lamang balikan ang kahit sino. Ang manibela ng buhay ko ay matatag na hawak ng sarili kong mga kamay. Sa unahan ko ay isang maayos na kalsada, puno ng liwanag at pag-asa.